Ibigay mo na lang yan sa basurero, Sevilla. Dahil kahit gaano pa kakinang ang hiyas na yan, hinding-hindi niyan mabibigyan ng tagapagmana ang pamilya Luzon. Pagod na akong umasa sa isang tuyot at baog na asawang tulad mo. Ang mga salitang iyon ni Danilo ay tila mga talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng backstage ng Engrandeng Ballroom. Nakatayo si Sevilla sa madilim na sulok, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang isang maliit na pelos na kahon. Sa loob niyon ay ang pinakaobra maestra ng kanyang buhay. Isang pares ng diamond cufflinks na kinuha niya mula sa pinakamalalim na baul ng kanyang paghihirap. 5 buwan niyang pinuyatan ang pagtabas sa mga batong iyon, binuhos ang bawat patak ng kanyang pagmamahal sa bawat kislap, sa pag-asang ang ningning nito ay muling magpapainit sa nanlalamig na pakikitungo ng kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya maiabot ang simbolo ng kanyang katapatan, ang malupit na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Ang marangyang gown na suot ni Sevilla na itinago niya para sa espesyal na gabi ng kanilang ika-5 anibersaryo ay tila naging isang mabigat na kadena na sumasakal sa kanyang paghinga. Ang kanyang mga paa na nakasuot ng mamahaling sapatos ay tila nakabaon sa semento, hindi makagalaw habang pinapanood ang kanyang asawa na nag-aayos ng kurbata sa harap ng salamin, ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin. Naramdaman ni Sevilla ang unti-unting pagpanaw ng init sa kanyang mga kalamnan. Ang kahon sa kanyang kamay ay dahan-dahang nadulas. Bumagsak ito sa malambot na alpombra nang walang ingay, ngunit sa pandinig ni Sevilla, ang pagbagsak na yon ay kasing lakas ng isang gumuho na gusali. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Hindi siya makasigaw, hindi siya makaiyak. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ito ay isang uri ng pait na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, nilalumpo ang kanyang buong pagkatao. Ito ba ang kabayaran sa 5 taon ng paglilingkod ng walang reklamo? Ito ba ang dulo ng bawat sakripisyong ginawa niya para protektahan ang dangal ng pamilya Luzon? Isang katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan napunta ang lahat ng pangako ng pag-ibig na naging dahilan kung bakit niya iniwan ang lahat para sa lalaking ito? Hindi na naghintay ng sagot si Danilo. Tinalikuran niya si Sevilla at dire-diretsong lumakad palabas, patungo sa maliwanag na entablado. Kasabay ng pagbukas ng mga dambuhalang pinto ng ballroom ay ang malakas na palakpakan ng mga panauhin at ang nakakasilaw na mga flash ng kamera. Mula sa kanyang kinatatayuan sa dilim, nakita ni Sevilla ang hindi niya inaasahan. Naglalakad si Danilo patungo sa gitna ng entablado, ngunit hindi siya nag-iisa. Sinalubong siya ng isang babaeng mas bata, mas makinang, at nakasuot ng isang hapit na gown na lalong nagpatingkad sa hubog ng kanyang katawan. Ngunit ang higit na nakakabulag sa paningin ni Sevilla ay ang umbok sa tiyan ng babae. Isang buhay na patunay ng kataksilan na hinding-hindi na maikakaila. Good evening everyone! Masayang bati ni Danilo sa mikropono. Ang kanyang boses ay punong-puno ng garbo at dangal na tila walang winasak na puso sa likod ng tabing. Tonight is not just about our company's success. Tonight, I am proud to introduce the real future of the Luzon lineage. My wife, Isabella, and our firstborn son who is coming very soon. Ang bulungan ng mga tao ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog sa pandinig ni Sevilla. Isabella, asawa, ang bawat salita ay tila selyo ng kamatayan sa kanyang sariling dangal. Sa isang iglap, siya na legal na asawa ay naging isang anino na lamang, isang basahan na itinapon matapos pakinabangan. Lumapit ang kanyang biyenan na si Doña Consuelo sa entablado. Ang matanda ay nakasuot ng pinakamagara nitong mga perlas. Ang mukha ay bakas ng tagumpay. Hinawakan ni Doña Consuelo ang kamay ni Isabella at hinalikan ito sa harap ng lahat. Pagkatapos, tumingin ang matanda sa direksyon ng backstage. Tila alam na nandoon si Sevilla na nanonood mula sa dilim. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi puno ng pangungutya.
Salamat, Isabela. Malakas na pahayag ni Doña Consuelo na sadyang ipinaririnig sa lahat. Salamat dahil niligtas mo ang pamilyang ito mula sa isang tuyot na sanga na walang ibinunga kundi malas. Ngayon, ganap na ang pagiging Luzon mo dahil sa biyayang dala mo sa iyong sinapupunan. Napahawak si Sevilla sa pader para hindi tuluyang matumba. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang likuran. Ang utang na loob na lagi nilang isinusumbat sa kanya, ang tulong na ibinigay nila sa naghihikahos niyang mga magulang sa probinsya. Ang lahat ng iyon ay naging lason na ngayon ay unti-unting pumapatay sa kanya. Dahan-dahang lumabas si Sevilla mula sa anino. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Nais niyang sumigaw, nais niyang ituro ang katotohanan, ngunit ang kanyang boses ay tila ninakaw ng pagkakataon. Nang magtama ang paningin nila ni Danilo mula sa entablado, walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng asawa. Sa halip, isang malamig at babalang tingin ang ibinigay nito sa kanya. Huwag kang magkakamaling gumawa ng eksena, Sevilla. Ang boses ni Danilo ay tila nanggagaling sa ilalim ng lupa nang muli siyang lapitan nito habang ang lahat ay abala sa pagbati kay Isabela. Tandaan mo, isang kumpas ko lang, babalik sa putikan ang mga magulang mo sa probinsya. Manatili kang tahimik, manatili kang sunod-sunuran. Iyan lang ang silbi mo rito. Iniwan siyang mag-isa ni Danilo sa gitna ng ingay at kislap ng mga hiyas na hindi naman para sa kanya. Nakatayo si Sevilla sa gitna ng karamihan, isang estranghero sa sarili niyang buhay. Ang diamond cufflinks na gawa niya ay nanatiling nakahandusay sa sahig ng backstage, nadudumihan at natatapakan ng mga staff na naglalakad, tulad ng kanyang pagkatao na niyurakan ng pamilyang pinaglingkuran niya ng buong puso. Habang pinapanood niya ang tatlo, si Danilo, si Isabela at si Doña Consuelo, na masayang nagpapakuha ng litrato bilang isang perpektong pamilya, isang malamig na hangin ang tila dumaan sa puso ni Sevilla. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang uri ng katahimikan na dumarating bago ang isang malakas na bagyo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na sanay humubog ng pinakamatitigas na bato upang maging makiinang na hiyas. Kung kaya niyang baguhin ang anyo ng isang magaspang na diamante, hindi ba't kaya rin niyang baguhin ang sarili niyang tadhana? Ngunit paano niya lalabanan ang kapangyarihan ng mga Luzon kung ang bawat hakbang niya ay nakabantay at ang bawat hininga niya ay may katapat na banta sa buhay ng mga taong mahal niya? Sa gitna ng tawanan at pagdiriwang, isang misteryosong sobre ang biglang iniabot ng isang waiter kay Sevilla. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang nakasulat sa loob ay sapat na upang magpatigil sa tibok ng kanyang puso. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo. Ang kislap ay madalas na panakip lamang sa nabubulok na sikreto. Sino ang nagpadala nito? At anong sikreto ang itinatago ng pamilya Luzon sa likod ng kanilang perpektong maskara? Ang kanyang paningin ay muling natuon kay Isabela. Nahimas-himas ang kanyang tiyan. Sa isang pagkakataon, napansin ni Sevilla ang isang maliit na detalye. Isang pagkakamali sa bawat galaw ni Isabela na tila hindi napapansin ng iba. Isang hinala ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Sevilla. Isang hinalang magiging mitsa ng kanyang paglaya o ng kanyang tuluyang pagkawasak. Lalapit na sana siya upang kumpirmahin ang kanyang nakita nang biglang humarang si Doña Consuelo. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit. Umuwi ka na, Sevilla. Hindi ka kailangan dito. Ang isang baog na tulad mo ay walang karapatang huminga sa hangin ng tagumpay ng aking apo. Iniwan ni Sevilla ang ballroom habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa labas. Ang bawat patak ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ngunit sa kanyang paglalakad palayo, hindi na siya ang dating Sevilla na laging nakayuko. Huwag mong dungisan ang mga sutla ni Isabela ng iyong mga kamay na hindi man lang marunong humawak ng isang sanggol, Sevilla. Magpasalamat ka.
at hindi ka pa namin itinatapon sa kalsada na parang basang pusa. Ang tinig ni Doña Consuelo ay kasing talim ng isang labaha habang nakatayo ito sa pintuan ng silid na dati ay pag-aari ni Sevilla. Pinapanood ng matanda ang bawat galaw ng kanyang manugang na tila isang bilanggo na binabantayan ng malupit na gwardiya. Sa mga sandaling iyon, si Sevilla ay nakaluhod sa sahig. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga balikat habang tinitiklop ang mga mamahaling damit ni Isabela. Ang babaeng nagnakaw ng kanyang pwesto, ng kanyang asawa, at ngayon, pati na ng kanyang sariling kwarto. Ang silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at amoy ng mamahaling pabango ni Sevilla ay tila naging isang estrangherong lugar. Ang bawat sulok ay napalitan na ng mga kagamitan ni Isabela. Ang kanyang mga paboritong painting ay tinanggal at pinalitan ng mga portrait ng bagong reyna ng mansyon. Ramdam ni Sevilla ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang mabigat na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Bawat tibok ay may dalang hapdi na hindi kayang pawiin ng anumang gamot. Wala na ang kanyang cellphone. Kinuha ito ni Danilo kagabi pa sa dahilang kailangan daw niyang magpahinga at iwasan ang pakikipag-usap sa media. Ngunit alam ni Sevilla ang totoong dahilan. Nais nila siyang tuluyang putulan ng koneksyon sa labas ng mundo upang manatili siyang isang anino sa loob ng gintong hawla na ito. Dapat mong tandaan, Sevilla, patuloy ni Doña Consuelo habang naglalakad palapit, ang tunog ng kanyang mga mamahaling tsinelas sa sahig ay tila isang babala. Ang pamilya Luzon ang nagahon sa iyong mga magulang mula sa pagkakalubog sa utang. Ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo ngayon ay galing sa pawis ng aking anak. Ang pananatili mo rito ay isang pabor, hindi isang karapatan. Kaya matuto kang lumugar. Hindi sumagot si Sevilla. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sutla na kanyang tinitiklop. Ang kanyang mga daliri na sanay humawak ng pinakamahihirap na disenyo ng alahas ay tila nawalan na ng lakas. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal. Unt-unting pinapatay ang huling bahagi ng kanyang pagkatao na mayroon pang natitirang pag-asa. Doon ka na matutulog sa maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Utos ni Doña Consuelo bago tuluyang tumalikod. Dahil ang silid na ito ay para lamang sa tunay na asawa ng aking anak at sa magiging apo ko. Ayaw kong mahawa ang bata sa iyong kamalasan. Nang makaalis ang matanda, doon lamang nagkaroon ng pagkakataon si Sevilla na huminga ng malalim. Bagaman ang bawat hininga ay tila may kasamang alikabok na sumasakal sa kanya. Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit niyang bag na naglalaman ng kakaunting gamit na pinayagan nilang dalhin niya. Sa pinakailalim niyon, nakatago ang isang lumang litrato ng kanyang mga magulang sa probinsya. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ama at ina. Ang tanging yaman na hindi kayang agawin ng mga Luzon sa kanya. Patawad, Tay-Nay, bulong niya sa kanyang sarili. Ang boses ay tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Kailangan kong magtiis para sa inyo. Nabalik lamang ang diwa ni Sevilla nang marinig niya ang malakas na tawa ni Isabela mula sa kabilang dako ng pasilyo. Kasunod niyon ay ang mabibigat na hakbang ni Danilo. Naririnig niya ang paglalambing ni Isabela, ang paghingi nito ng mga bagong kagamitan, at ang malambing na tugon ni Danilo, isang boses na dati ay para lamang sa kanya, ngunit ngayon ay tila naging isang lason sa kanyang pandinig. Pilit na nagbingi-bingihan si Sevilla habang bitbit ang kanyang mga gamit patungo sa maliit na kwartong itinalaga sa kanya. Ito ay isang madilim na silid, malapit sa kusina, kung saan ang ingay ng mga kasambahay at ang amoy ng niluluto ay palaging maririnig. Ito ang kanyang bagong realidad mula sa pagiging reyna, ngayon ay tila naging isang utusan na lamang sa loob ng sarili niyang tahanan. Habang inaayos ang kanyang higaan, narinig ni Sevilla ang isang boses mula sa labas ng kanyang bintana. Ang kanyang kwarto ay malapit sa likurang bahagi ng mansyon
kung saan madalas tumambay ang mga staff. Isang pamilyar na boses ang narinig niya, si Isabela. Ngunit wala na rito ang malambing at boses anghel na ipinapakita nito kay Danilo. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang tatawag dito. Ang galit na bulong ni Isabela, na tila may kausap sa telepono sa isang tago at madilim na bahagi ng hardin. Kapag nalaman ni Danilo ang tungkol sa'yo, pareho tayong patay. Maghintay ka lang. Kapag nakuha ko na ang gusto ko sa pamilyang ito, ibibigay ko ang bahagi mo. Pero sa ngayon, manahimik ka. Napatigil si Sevilla sa kanyang ginagawa. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang mitsa na nagliyab sa loob ng kanyang isipan. Sino ang kausap nito? At anong bahagi ang ipinapangako nito sa taong yon? Isang malaking katanungan ang nabuo sa puso ni Sevilla. Ang biyaya bang dala ni Isabela sa kanyang sinapupunan ay tunay na galing sa pag-ibig o isa lamang itong maduming plano upang sipsipin ang yaman ng mga Luzon? Hindi nagtagal ay pumasok si Isabela sa loob ng mansyon. Hindi namamalayan na may isang pares ng mga mata na nakasubaybay sa kanya mula sa dilim ng maliit na kwarto. Bago tuluyang pumasok sa kanyang silid, tumigil si Isabela sa tapat ng vanity mirror at tiningnan ang kanyang sarili. May kinuha siyang isang maliit na botelya mula sa kanyang bulsa at uminom ng isang tableta. Mabilis na napansin ni Sevilla ang kulay at hugis ng botelya. Bilang isang taong may karanasan sa pakikipaglaban sa iba't ibang sakit sa katawan, alam niya ang anyo ng mga prenatal vitamins. Ngunit ang botelyang hawak ni Isabela ay hindi pamilyar. Mukha itong gamot para sa isang kondisyon na hindi dapat nararanasan ng isang buntis. Nang makasiguro na wala ng tao sa pasilyo, dahan-dahang lumabas si Sevilla. Ang bawat hakbang niya ay kasing tahimik ng isang anino. Iniiwasan ang bawat tunog na maaring makatawag ng pansin. Narating niya ang basurahan sa labas ng silid ni Isabela, kung saan nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na itinapon. Isang reseta na may pangalang hindi kay Isabela. Dahan-dahan niyang pinulot ang papel at binasa ang nakasulat. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang gamot na nakasulat doon ay hindi para sa pag-aalaga ng isang sanggol, kundi isang uri ng gamot na ginagamit para sa mga may seryosong karamdaman sa matris. Isang karamdaman na madalas ay nagiging sanhi ng permanenteng pagkabaog. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Sevilla. Kung totoo ang nakasulat sa reseta, imposibleng maging buntis si Isabela. Ngunit paano? Paanong ang lahat ng doktor at si Danilo mismo ay naniniwala sa kanya? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Sevilla, naramdaman niya ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang mabigat at malamig na kamay. Anong ginagawa mo rito, Sevilla? Ang boses ni Danilo ay kasing talim ng yelo at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang galit na tila anumang oras ay sasabog. Nakita ni Danilo ang papel na hawak ni Sevilla. Ibigay mo sa akin yan, Sevilla. Huwag mong subukang dungisan ang gabi naming dalawa ng iyong mga malisya at kasinungalingan. Ang boses ni Danilo ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng makitid na pasilyo. Bago pa man makapagsalita si Sevilla, marahas na hinablot ni Danilo ang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang bawat daliri ni Danilo ay tila mga kuko ng isang agila na nakabaon sa bawat hibla ng papel. Pinupunit ito ng walang pakundangan bago pa man niya mabasa ang bawat titik na nakasulat doon. Nakatayo si Sevilla sa harap ng kanyang asawa. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Ang kanyang hininga ay tila isang ibon na nakakulong sa isang masikip na hawla, mabilis at mababaw. Tiningnan niya ang mga piraso ng papel na dahan-dahang nahuhulog sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalalanta sa harap ng kanyang mga mata. Doon nakasulat ang katotohanan, ngunit sa isang iglap, ito ay naging basura na lamang sa ilalim ng mga paa ni Danilo. Danilo?
Makinig ka. Ang gamot na yon, hindi iyon para sa isang buntis. Ang pakiusap ni Sevilla, ang kanyang boses, ay tila isang basag na kristal. Nakita ko si Isabela, may tinatago siya. Hindi siya ang babaeng akala mo. Isang malakas na hampas ng kamay ni Danilo sa pader. Ilang pulgada lamang mula sa mukha ni Sevilla ang nagpatahimik sa kanya. Ang hangin na dala ng pagkilos na yon ay humampas sa pisngi ni Sevilla, sapat na upang maramdaman niya ang tindi ng galit ng lalaki. Ang mga mata ni Danilo ay nanlilisik, puno ng pagkamuhing tila, wala ng puwang para sa anumang paliwanag. Tama na, Sevilla. Pagod na ako sa mga laro mo, ang asik ni Danilo. Ang bawat salita ay tila isang talsik ng asido sa kanyang puso. Desperada ka na ba talaga? Dahil ba hindi mo magawa ang nagawa ni Isabela, sisirain mo ang reputasyon niya? Ang pamilyang ito ay nangangailangan ng tagapagmana at ibinigay iyon ni Isabela sa akin. Ikaw, ano ang naibigay mo sa akin sa loob ng 5 taon, kundi ang iyong pananahimik at ang iyong pagiging baog? Ang salitang baog ay tila isang karayom na paulit-ulit na ibinabaon sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Sevilla. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaalala rito ang lahat ng gabi na inilaan niya sa pagdarasal, ang lahat ng doktor na pinuntahan niya, at ang lahat ng sakripisyong ginawa niya para lamang mapaligaya ito. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila wala ng halaga sa harap ng umbok sa tiyan ng ibang babae. Sumunod ka sa akin sa opisina? Ang malamig na utos ni Danilo bago ito tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang huling hatol sa kanilang pagsasama. Pumasok si Sevilla sa loob ng marangyang opisina ni Danilo. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang kahoy ay tila lalong nagpabigat sa kanyang pakiramdam. Nakita niya si Isabela na nakaupo sa malambot na sofa, nakasuot ng isang manipis na pantulog na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis. Ang babae ay nakangiti ng matamis, ngunit sa mga mata nito ay makikita ang isang mapanganib na tagumpay. Sevilla, maupo ka. Ani Isabela, ang boses ay tila isang huni ng sirena na nagnanais na lunurin ang kanyang biktima. Huwag kang mag-alala, naintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Mahirap talagang tanggapin na may nakagawa ng hindi mo kaya. Tumigil ka, Isabela. Ang mahinang sagot ni Sevilla. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang suot na lumang cardigan. Tumayo si Danilo mula sa kanyang mesa at naglapag ng isang set ng mga disenyo ng alahas sa harap ni Sevilla. Gusto kong gawin mo ang pinakamaganda mong obra, Sevilla. Ang kislap ng Luzon set, isang kwintas hikaw at singsing na yari sa pinakamalilinis na diamante. Gagamitin niya ni Isabela sa darating na press conference para sa pagpapakilala sa kanya bilang opisyal na bahagi ng pamilya Luzon. Napatitig si Sevilla sa mga blangkong papel. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng bakal na unting dinudurog ng isang dambuhalang martilyo. Pagkatapos siyang hiyain, pagkatapos siyang agawan ng lahat, ngayon ay pipilitin siyang gumawa ng sining para sa babaeng sumira sa kanyang buhay? Hindi ko magagawa iyan, Danilo. Ang matigas na sagot ni Sevilla. Ang sining ko ay hindi para sa mga taong nabubuhay sa kasinungalingan. Isang malamig na tawa ang lumabas sa mga labi ni Danilo. Wala kang pagpipilian, Sevilla. Tandaan mo ang utang na loob ng pamilya mo sa amin. Sa isang tawag ko lang sa bangko sa probinsya, ang lupang kinatatayuan ng bahay ng mga magulang mo ay kukunin namin. Gusto mo bang makitang palaboy-laboy ang matatanda mong magulang sa kalsada? Ang banta ni Danilo ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa lahat ng takot ni Sevilla. Alam niyang kaya itong gawin ni Danilo. Ang pamilya Luzon ay may kapangyarihan na tila isang dambuhalang alon na kayang lumamon ng anumang bagay na humarang sa kanilang daan. Gagawin ko. Ang mahinang tugon ni Sevilla, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin upang pigilan ang mga luhang nais kumawala. Mabuti, ani Isabela habang tumatayo at lumalapit kay Sevilla.
Hinaplos nito ang buhok ni Sevilla nang may kasamang pangungutya. Galingan mo ha? Gusto ko, sa bawat kislap ng diamanteng, gagawin mo, makikita ko ang mukha mong natatalo. Gusto ko, maramdaman mo na ang bawat ganda ng alahas na yan ay simbolo ng aking pagangat at ng iyong pagbagsak. Bumalik si Sevilla sa kanyang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang lapis at papel. Ang bawat guhit na ginagawa niya ay tila isang sugat sa kanyang kaluluwa. Paano niya magagawang lumikha ng isang bagay na maganda kung ang nararamdaman niya sa loob ay puro pait at dilim? Habang ang lahat ay natutulog na sa mansyon, nanatiling gising si Sevilla. Ang tunog ng kanyang lapis sa papel ay ang tanging ingay sa loob ng silid, isang malungkot na himig ng kanyang pagdurusa. Ngunit sa gitna ng kanyang paggawa, isang maliit na detalye ang kanyang isinama sa disenyo, isang lihim na marka na tanging isang tunay na platero lamang ang makakakita. Isang titik S na nakatago sa ilalim ng pinakamalaking diamante. Isang tanda na kahit kailan, ang obrang iyon ay mananatiling kanya at hindi kailanman magiging pag-aari ng isang impostora. Nabalik lamang ang kanyang ulirat nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa malawak na driveway ng mansyon. Isang itim na sedan ang huminto sa tapat ng pinto. Kahit madilim ang gabi, nakilala ni Sevilla ang lalaking bumaba mula sa sasakyan. Si Vicente, ang abogado ng pamilya Luzon at ang tanging tao na dati ay nagparamdam sa kanya na mayroon siyang kakampi sa mundong ito ng mga diamante at kasinungalingan. Bakit ito narito sa ganitong oras? At ano ang dalang balita ng lalaking ito na matagal na niyang hindi nakakausap? Sumilip si Sevilla mula sa kanyang maliit na bintana. Pinapanood ang bawat galaw ni Vicente. Nakita niya ang seryosong mukha nito habang bitbit ang isang folder na tila may lamang napakahalagang dokumento. Sa mga sandaling iyon, ang takot sa puso ni Sevilla ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang uri ng kaba na tila may kasamang kaunting liwanag. Ngunit bago pa man makapasok si Vicente sa loob, nakita ni Sevilla na sinalubong ito ni Doña Consuelo sa pintuan. Ang matanda ay tila hindi nagulat sa pagdating ng abogado. Sa halip ay mayroon itong isang malamig na ngiti na tila isang babala. "Nandito ka na pala, Vicente." Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng gabi. "Sana ay dala mo na ang mga papel na tatapos sa lahat ng ito." Anong mga papel ang tinutukoy ni Doña Consuelo? At paano nito maaapektuhan ang tadhana ni Sevilla na tila nakasabit na lamang sa isang manipis na sinulid? "Huwag kang tumingin sa akin ng ganyan, Vicente. Ang awa mo ay tila isang asin na ibinubudbod sa aking mga sariwang sugat. Mas masakit pa yan kaysa sa lahat ng sampal ni Danilo." Ang boses ni Sevilla ay halos isang bulong na lamang habang nakatayo siya sa pagitan ng mga dambuhalang estante ng mga lumang libro sa silid-aklatan ng mansyon. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang maliit na lampara sa sulok ay nagbibigay ng mahahabang anino sa kanilang paligid. Nararamdaman ni Sevilla ang bawat pintig ng kanyang puso. Tila isang kabaong na pilit na ipinipinid habang nakatitig sa mga mata ni Vicente. Ang lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot ng kanyang alaala. Ngunit ngayon ay muling bumabangon sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi. Seryoso ang mukha ni Vicente. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan-pasan ang bigat ng buong mundo. At sa kanyang mga mata ay makikita ang isang pagsisisi na hindi na kailangan pang bigkasin. Dahan-dahang itinaas ni Vicente ang kanyang kamay. Tila nais haplusin ang namamagang bahagi ng labi ni Sevilla. Ngunit agad din itong ibinaba. Natatakot na ang kanyang haplos ay magdala lamang ng higit pang kapahamakan. Sana noon pa kita ipinaglaban, Sevilla. Ang boses ni Vicente ay punong-puno ng pait. Tila isang lason na dahan-dahang nanunuot sa bawat hibla ng hangin. Sana hindi ako naniwala sa mga pangako ni Doña Consuelo. Akala ko,
magiging ligtas ka sa piling ni Danilo. Akala ko, ang utang na loob ng pamilya mo ay mababayaran ng katahimikan ko. Pero mali ako. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sevilla. Huli na para sa mga sana, Vicente. Ang bawat sandali ng aking pagdurusa ay selyo na ng aking tadhana. Ang pamilyang ito, ang mga Luzon, sila ay mga dambuhalang alon na kayang lumamon ng kahit anong ganda at katotohanan. Mabilis na kinuha ni Vicente ang isang maliit at manipis na bagay mula sa loob ng kanyang itim na coat. Isa itong maliit na burner phone na kabalot sa isang piraso ng tela upang hindi lumikha ng anumang tunog. Inabot niya ito kay Sevilla. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumapo sa malamig na balat ng kamay nito. Isang pagdampi na tila nagdala ng isang kuryente ng pag-asa at kaba sa buong katawan ni Sevilla. Gamitin mo ito, Sevilla. Itago mo sa lugar na hindi nila maiisip na tingnan. Ang mahinang babala ni Vicente habang ang kanyang mga mata ay alertong nagmamasid sa pintuan ng silid-aklatan. Nandyan ang numero ko. Huwag kang tatawag hanggat hindi mo nararamdamang ligtas ang paligid. May mga anomalya akong nadidiskubre sa mga dokumento ng Luzon Gems. Si Danilo. Hindi lang ang puso mo ang winawasak niya. Ang buong kumpanya ay unti-unti na niyang ibinabaon sa utang dahil sa kanyang mga maling desisyon. Napatitig si Sevilla sa maliit na telepono sa kanyang palad. Ito ang kanyang unang sandata. Ito ang kanyang unang bintana patungo sa kalayaan. Ngunit bago pa man niya ito maitago sa loob ng kanyang kardigan, ang tunog ng mabibigat na hakbang sa labas ng pasilyo ang nagpatahimik sa kanilang dalawa. Ang pinto ng silid-aklatan ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumama sa kanilang kinatatayuan. Pumasok si Isabela, nakasuot ng isang mahabang satin robe. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakapatong sa kanyang tiyan na tila isang dambuhalang tropeyo. Mayroon itong ngiti sa mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga kristal na handang sumugat. Attorney Vicente, napaka-late na para sa trabaho ah? Ang boses ni Isabela ay puno ng malisya. Ang bawat salita ay tila may kasamang tawa na nakakairita sa pandinig. At kasama mo pa pala ang dating asawa ni Danilo. Anong ginagawa niyo rito sa dilim? Baka naman pati ang legal na usapin ay dinadaan niyo na sa bulungan? Mabilis na tumayo nang tuwid si Vicente. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging isang profesional at malamig na abogado. Inaayos lang namin ang ilang papeles tungkol sa pag-aari ni Sevilla sa kanyang mga disenyo, Ma'am Isabela. Bilang abogado ng pamilya, tungkulin kong tiyakin na walang magiging aberya sa darating na press conference. Talaga? Ang pangungutya ni Isabela habang lumalapit kay Sevilla. Siguraduhin mo lang, attorney, dahil ang mga anino rito sa mansyon ay maraming nakikita. At ikaw, Sevilla, huwag mong isipin na ang pagpunta ni Vicente rito ay magliligtas sa'yo. Ang tanging magliligtas sa'yo ay ang pagsunod mo sa lahat ng gusto namin. Tinalikuran sila ni Isabela. Ang bawat hakbang nito sa sahig ay tila isang marahas na paalala ng kapangyarihang hawak nito ngayon. Nang tuluyan na itong makalayo, mabilis na suminya si Vicente kay Sevilla na kailangan na rin nitong bumalik sa kanyang silid. Ngunit hindi agad bumalik si Sevilla sa kanyang madilim na kwarto sa tabi ng kusina. Habang binabagtas niya ang madilim na pasilyo patungo sa likurang bahagi ng mansyon, narinig niya ang mahihina ngunit matitinding sigawan na nanggagaling sa loob ng opisina ni Doña Consuelo. Ang pinto ay bahagyang nakaawang, sapat na upang marinig ang bawat salitang tila mga lason na ibinubuga ng mag-ina. Hindi maaari, Danilo. Kailangang manatiling lihim ang record na yon. Ang boses ni Doña Consuelo ay nanginginig sa galit at takot. Kapag nalaman ng publiko na ikaw ang dahilan kung bakit hindi magkakaroon ng tunay na tagapagmana ang pamilyang ito, babagsak ang lahat ng pinaghirapan ng iyong ama. Pero ma, nandoon si Isabela.
Iyon na ang huling barahan natin. Ang asik ni Danilo, ang boses ay puno ng desperasyon. Kailangang maniwala ng lahat na ang bata sa sinapupunan niya ay isang Luzon. Wala tayong ibang paraan para makuha ang tiwala ng mga investor. Ang lihim ng pamilya ay dapat manatiling lihim kahit mamatay tayo, Danilo. Ang huling sigaw ni Doña Consuelo bago ang isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. At siguraduhin mong hindi kailanman makakaalam si Sevilla. Dahil sa oras na malaman ng baog na yon ang katotohanan, tayo ang magiging pulubi sa sarili nating mansyon. Napahawak si Sevilla sa kanyang dibdib. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang malakas na pasabog na nagpaguho sa lahat ng kanyang nalalaman. Isang lihim ng pamilya, isang katotohanan na hindi niya dapat malaman. Ang kanyang isipan ay tila isang bagyo ng mga katanungan. Anong ibig sabihin ni Doña Consuelo na si Danilo ang dahilan? Dahan-dahang umatras si Sevilla, ang kanyang mga hakbang ay kasing ingat ng isang anino na nagnanais na mawala sa dilim. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nasagi niya ang isang maliit na florera sa tapat ng pintuan. Ang tunog ng pagbagsak niyon ay tila isang hiyaw ng babala sa gitna ng katahimikan ng gabi. "Sino yan?" Ang galit na sigaw ni Danilo mula sa loob ng opisina. Bago pa man bumukas ang pinto, mabilis na tumakbo si Sevilla patungo sa kanyang silid. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa tindi ng kaba at sa bigat ng katotohanang unti-unti nang nagbubukas sa kanyang harapan. Ang isang baog na tulad mo ay walang karapatang mangarap ng bukas, Sevilla. Tanggapin mo na ang iyong kapalaran ay maglingkod sa pamilyang ito hanggang sa malanta ka at mamatay nang walang alaala. Ang mga salitang iyon ni Doña Consuelo ay tila isang sumpa na paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Sevilla habang pinapanood niya ang pag-alis ng marangyang sasakyan ni Danilo at Isabela. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa graba ng malawak na bakuran, tila unti-unti ring nadudurog ang huling bakas ng kanyang pagtitiis. Ngayong hapon, dinala ni Danilo ang kanyang bagong asawa sa isang espesyal na check-up. Iniwan si Sevilla na mag-isa sa higanting mansyon na tila isang buhay na libingan. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Sevilla. Ang kanyang mga paa ay mabilis na naglakad patungo sa itaas na bahagi ng bahay, doon sa pinakadulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang isang lumang imbakan na bihirang buksan. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang pagnanakaw ng sandali sa tadhana. Ramdam niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo at ang kanyang hininga ay tila isang kumpas ng takot na hindi mapigil. Ang pintuan ng atik ay dumaing ng dahan-dahan itong itulak ni Sevilla. Isang tunog ng lumang kahoy na tila nagbabala sa sinumang nagnanais na manghimasok sa mga nakabaong sikreto. Sa loob, ang amoy ng alikabok at lumang papel ay tila sumalubong sa kanya, kasama ang mahahabang sinag ng araw na tumatagos sa maliit na bintana, nagpapakita ng libu-libong alikabok na sumasayaw sa hangin. Doon sa sulok, sa ilalim ng isang makapal na kumot na puti, ay matatagpuan ang isang lumang baul na yari sa Nara. Alam ni Sevilla na dito itinatago ni Doña Consuelo ang mga personal na dokumento ni Danilo bago pa man ito ikasal sa kanya. Gamit ang isang maliit na hair clip, pilit na kinalikot ni Sevilla ang luma at kinakalawang na trangka. Ang bawat tunog ng bakal na nagkikiskisan ay tila isang malakas na sigaw sa katahimikan ng bahay. Nang sa wakas ay bumukas ang baul, isang tumpok ng mga lumang litrato at sulat ang tumambad sa kanya. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Sa pinakailalim ng mga gamit, nakatago ang isang pulang folder na may tatak ng isang sikat na ospital sa Maynila. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalilipas bago pa man ang malagim na aksidente ni Danilo sa motor na laging ikinukwento ng pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Sevilla habang binubuklat ang mga pahina. Ang mga medikal na termino ay tila mga banyagang salita
na sumusugat sa kanyang paningin, hanggang sa mabasa niya ang isang pangungusap na nagpatigil sa mundo sa kanyang paligid. Permanent sterility due to trauma. Patient is incapable of natural conception. Ang salitang permanent ay tila isang dambuhalang alon na tumangay sa lahat ng kanyang paniniwala. Sa loob ng 5 taon, pinaramdam sa kanya ni Danilo na siya ang may pagkukulang. Pinaniwala siya ni Doña Consuelo na ang kanyang bahay-bata ay isang tuyot na lupa na walang kakayahang magpunla ng buhay. Ang bawat pait, ang bawat gamot na pilit niyang ininom, ang bawat luhang ibinuhos niya sa harap ng altar ay lahat pala ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Hindi si Sevilla ang baog, si Danilo ang hindi kailanman magkakaroon ng anak. Isang matinding hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit agad niya itong tinakpan ng kanyang mga kamay. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap niya. Ngunit kasabay ng sakit ay ang isang nakakabulag na galit. Kung baog si Danilo, kaninong bata ang dinadala ni Isabela sa kanyang sinapupunan? Sevilla, anong ginagawa mo rito, anak? Ang mahinang boses na yon ay tila isang kidlat sa gitna ng katahimikan. Halos malaglag ang folder sa mga kamay ni Sevilla nang makita niya si Auntie Charing, ang matandang kasambahay na halos kasing tanda na ng mansyong yon, na nakatayo sa pintuan ng atik. Ang mga mata ng matanda ay puno ng lungkot at pag-unawa. Mabilis na itinago ni Sevilla ang folder sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Auntie, wala po. May hinahanap lang po akong lumang tela. Dahan-dahang lumapit si Auntie Charing. Ang bawat hakbang nito ay tila isang pag-abot sa sugatang kaluluwa ni Sevilla. Sa halip na magalit o magsumbong, isang mainit at mahigpit na yakap ang ibinigay ng matanda kay Sevilla. Ang amoy ng langis at lumang damit ni Auntie Charing ay tila naging isang kuta para sa nadudurog na puso ng kanyang anak-anakan. Huwag kang matakot, Sevilla, ang bulong ni Auntie Charing habang hinahaplos ang buhok ni Sevilla. Alam ko ang nasa loob ng folder na yon. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako para sa buhay mo. Ang pamilyang ito ay kayang pumatay para lamang protektahan ang kanilang pangalan. Bakit, Auntie? Bakit nila ito ginawa sa akin? Ang tanong ni Sevilla sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Dahil kailangan ni Danilo ng isang asawang magsisilbing panakipbutas sa kanyang kahinaan. Ang mapait na sagot ni Auntie Charing. At ikaw, dahil sa utang na loob ng pamilya mo, ang pinakamadaling kontrolin. Pero makinig ka, Sevilla. Hindi lang yan ang sikreto nila. Kumalas si Sevilla sa yakap at muling tiningnan ang folder. Isang maliit na detalye ang pumukaw sa kanyang atensyon sa huling pahina ng record. Ang pirma ng doktor na nag-asikaso kay Danilo, 10 taon na ang nakalilipas, Dr. Manuel Salvador. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang maalala niya ang pangalang yon. Iyon ang parehong pangalan ng doktor na madalas banggitin ni Isabela. Iyon ang doktor na nag-aalaga sa pagbubuntis ni Isabela ngayon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Sevilla. Ang lahat ng ito ay isang masalimuot na plano. Isang dula-dulaan kung saan siya ang ginawang sakripisyo. Kailangang makaalis ka na rito bago sila bumalik. Ang babala ni Auntie Charing habang tinutulungan si Sevilla na ayusin ang baul. Itago mo ang folder na yan. Iyan ang susi mo sa kalayaan. Mabilis na bumaba si Sevilla patungo sa kanyang silid. Ang folder ay nakatago sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Ngunit sa kanyang pagdaan sa sala, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng gate. Mas maaga silang nakabalik kaysa sa inaasahan. Nang pumasok si Danilo sa pinto, ang kanyang mukha ay puno ng kakaibang kaba, habang si Isabela ay tila nanginginig at umiiyak. Danilo, kailangang mahanap natin ang orihinal na record. Ang histeryosong sigaw ni Isabela, hindi napapansin si Sevilla na nakatayo sa anino ng hagdan. May nagnakaw ng file sa klinika ni Dr. Salvador. Kapag kumalat ang balita na peke ang lahat ng ito, tapos na tayo.
Napatitig si Danilo sa direksyon ni Sevilla. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila isang hayop na handang manakmal. Anong tinitingin-tingin mo riyan, Sevilla? May alam ka ba tungkol sa nangyayari sa klinika? Ang boses ni Danilo ay kasing talim ng isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng sala. Nakatayo si Sevilla sa paanan ng hagdan. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng pulang folder na nakatago sa ilalim ng kanyang suot na maluwag na cardigan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa panganib. Bawat pintig ay tila sumisigaw ng katotohanang nais na niyang isabog sa mukha ng kanyang asawa. Ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Alam niyang hindi pa ito ang tamang oras para sa huling pagtutuos. Wala akong alam sa klinika, Danilo. Kukuha lang sana ako ng tubig sa kusina dahil nanunuyo ang lalamunan ko. Ang mahinahong sagot ni Sevilla, pilit na pinapatatag ang kanyang boses kahit na ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig sa kaba. Hindi sumagot si Danilo. Sa halip ay tiningnan niya si Sevilla mula ulo hanggang paa nang may kasamang pagduda. Sa kabilang dako, si Isabela ay patuloy na umiiyak habang nakayakap sa braso ni Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Nang masiguro ni Sevilla na pumasok na ang dalawa sa loob ng opisina, mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang maliit na silid. Doon, sa ilalim ng kanyang manipis na kutsyon, maingat niyang isiniksik ang folder, ang kanyang nag-iisang alas, laban sa kasinungalingan ng mga Luzon. Nang sumapit ang malalim na gabi, kinuha ni Sevilla ang burner phone na ibinigay ni Vicente. Ang liwanag mula sa maliit na screen ay tila isang parola sa gitna ng madilim niyang kwarto. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang numero ng abogado. Vicente, hawak ko na ang ebidensya. Ang bulong ni Sevilla, ang kanyang boses ay tila isang hangin na dumaan sa pagitan ng mga bitak ng pader. Totoo ang hinala ko. Baog si Danilo. 10 taon na ang nakalilipas pa nung nalaman nila ang katotohanan. Narinig ni Sevilla ang malalim na buntong hininga ni Vicente sa kabilang linya. Mag-ingat ka, Sevilla. Kung alam nila ang tungkol sa record na yon, gagawin nila ang lahat para bawiin iyan sa'yo. Huwag kang gagawa ng kahit anong hakbang nang hindi ako kasama. Bukas, subukan mong sundan si Isabela. May pakiramdam akong may pupuntahan siyang hindi alam ni Danilo. Kinabukasan, tila naging isang anino si Sevilla. Pinanood niya ang pag-alis ni Danilo para sa isang mahalagang meeting sa kumpanya. Hindi nagtagal, lumabas din si Isabela, nakasuot ng malaking sunglasses at isang malapad na sombrero na tila gustong magtago sa paningin ng publiko. Sa tulong ni Auntie Charing, nakalabas si Sevilla sa likurang bahagi ng mansyon at sumakay sa isang lumang taxi upang sundan ang sasakyan ni Isabela. Huminto ang sasakyan ni Isabela sa isang abandonadong bahagi ng isang parke, malayo sa mga mata ng mga kakilala nila. Mula sa malayo, nakita ni Sevilla ang pagbaba ni Isabela. Ngunit ang higit na nakapagpatigil sa tibok ng puso ni Sevilla ay ang lalaking sumalubong sa babae, si Roman, ang personal na driver ng pamilya Luzon. Nakita ni Sevilla ang pagbabago sa kilos ni Isabela. Wala na ang mahinhin at buntis na kilos nito. Mabilis itong lumapit kay Roman at yumakap ng mahigpit. Isang yakap na punong-puno ng pagnanasa at pagmamahal na hindi kailanman ipinakita ni Isabela kay Danilo. Ang bawat haplos ni Roman sa mukha ni Isabela ay tila isang sampal sa dangal ni Danilo. Ngunit para kay Sevilla, ito ang kumpirmasyon ng lahat. Kailan ba natin ititigil ang dula-dulaang ito, Isabela? Ang narinig ni Sevilla na tanong ni Roman, sapat na ang lakas para marinig niya mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng malalabay na puno. Pagod na akong makita kang nagpapanggap na asawa ng lalaking iyon. Magtiis ka lang, Roman. Ang sagot ni Isabela, ang boses nito ay puno ng kamandag. Kapag nakuha na natin ang pirma ni Danilo para sa transfer ng shares sa anak natin, magkakaroon na tayo ng sapat na pera para lumayo. Ang tangang si Danilo, naniniwala talagang himala ang pagbubuntis ko.
Tumawa si Isabela nang mapait bago dahan-dahang inayos ang kanyang suot. Sa harap ng mga mata ni Sevilla, nakita niya ang pagtanggal ni Isabela sa isang makapal na silikon na nakadikit sa tiyan nito. Ang buntis na tiyan na siyang dahilan kung bakit itinapon si Sevilla ng pamilya Luzon. Ang bawat kislap ng katotohanan ay tila nagbigay ng bagong lakas kay Sevilla. Hindi na siya ang biktima. Siya na ngayon ang mangangaso na naghihintay ng tamang pagkakataon para sunggaban ang kanyang biktima. Mabilis na kinuha ni Sevilla ang kanyang burner phone at nirecord ang bawat salita, bawat galaw, at ang mismong anyo ng huwad na tiyan ni Isabela. Ang bawat segundo ng video ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa pananabik na makitang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan ng mga Luzon. Nang matapos ang pagkikita ng dalawa, mabilis na bumalik si Sevilla sa mansyon na unang dumating bago pa man makabalik si Isabela. Pumasok siya sa kanyang maliit na silid. Ang kanyang puso ay punong-puno ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa maliit na salamin sa pader. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Sevilla na laging umiiyak at nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang babaeng ito ay may mga matang kasing talim ng diamante, handang maghiwa ng kahit anong hadlang. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang babala. Pumasok si Danilo. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. Ang kanyang mga mata ay agad na natuon sa kamay ni Sevilla na hawak pa rin ang burner phone na ginamit niya sa pag-record. "Anong itinatago mo sa kamay mo, Sevilla?" Ang boses ni Danilo ay tila isang babala ng kamatayan. "Sabi ko na nga ba, may ginagawa kang kalokohan sa likod ko." Mabilis na itinago ni Sevilla ang telepono sa kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na lumapit si Danilo at marahas na hinawakan ang kanyang braso. Ang lakas niyon ay sapat na upang marinig ang mahinang huni ng kanyang mga buto na tila naggigit-gitan. "Ibigay mo sa akin yan." Ang sigaw ni Danilo. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa galit. "Sino ang lalaking iyan, Sevilla? Sumagot ka. Niloloko mo ba ako sa ilalim ng sarili kong bubong habang binubuhay kita at ang pamilya mo?" Ang boses ni Danilo ay tila isang matalim na kidlat na muling tumama sa sugatang puso ni Sevilla. Sa gitna ng makitid na silid na dati ay imbakan lamang, ang hangin ay tila naging kasing bigat ng tingga. Marahas na hinablot ni Danilo ang braso ni Sevilla. Ang kanyang mga daliri ay bumabaon sa malambot na balat ng babae na tila mga kuko ng isang hayop na nagngangalit. Naramdaman ni Sevilla ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang teleponong hawak niya, ang teleponong naglalaman ng katotohanan tungkol sa pekeng pagbubuntis ni Isabela at ang kataksilan nito, ay tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal sa kanyang palad. Nais niyang isigaw ang katotohanan. Nais niyang sabihing ang lahat ng sakripisyo niya ay para protektahan ang dangal ng lalaking ito. Ngunit ang bawat salita ay tila nabara sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, marahas na inagaw ni Danilo ang burner phone. Ang tunog ng plastik na nagkakagulo at bumabagsak sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid nang itapon ito ni Danilo ng buong lakas. Ang maliliit na bahagi ng telepono ay nagkawatak-watak, tila ang huling pag-asa ni Sevilla na nagkapira-piraso sa harap ng kanyang mga mata. Wala kang utang na loob. Ang asik ni Danilo. Ang bawat talsik ng kanyang laway ay tila lason sa mukha ni Sevilla. "Baog ka na nga. Malandi ka pa. Akala mo ba hindi ko alam na nakikipagkita ka kay Vicente? Na ginagamit mo ang pera ko para tustusan ang pakikipag-aporo mo sa abogadong yon?" Kasabay ng huling salita ay ang marahas na pag-indayog ng kamay ni Danilo. Ang tunog ng palad na humampas sa balat ni Sevilla ay tila isang pagsabog sa katahimikan ng gabi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng biglang pagpihit ng ulo ni Sevilla sa kabilang direksyon.
Isang mainit at malapot na likido ang agad na naramdaman ni Sevilla sa gilid ng kanyang labi. Ang malansang lasa ng dugo ay nanuot sa kanyang dila. Ngunit sa gitna ng hapdi ng kanyang pisngi, walang luhang lumabas sa mga mata ni Sevilla. Ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas sa gitna ng matinding pagkabigla na nauwi sa isang malamig na kapayapaan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao na dati ay puno ng pagmamahal. Para kay Danilo ay tila tuluyan ng gumuho, naging mga abo na tinangay ng hangin ng katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Sevilla ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa tumitibok na bahagi ng kanyang pisngi at sa dugong dumadaloy mula sa kanyang labi. Tiningnan niya ang pula sa kanyang mga daliri at sa halip na umiyak, isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang huling beses na masasaktan mo ako, Danilo. Ang bulong ni Sevilla, ang boles ay tila nanggagaling sa kailaliman ng isang tuyot na balon. Ang bawat patak ng dugong ito ay kabayaran sa 5 taon ng aking katangahan. At ang bawat sampal mo ay tila isang susi na nagbubukas sa pintuan ng aking paglaya. Napatigil si Danilo, tila nabigla sa naging reaksyon ng kanyang asawa. Ang takot na inaasahan niyang makikita sa mga mata ni Sevilla ay napalitan ng isang uri ng determinasyon na hindi niya kailanman nakita rito. Layasan mo ang paningin ko bago ko pa makalimutang asawa kita. Ang huling banta ni Danilo bago ito marahas na lumabas ng silid. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang pagsasama. Naiwang mag-isa si Sevilla sa dilim. Ang bawat pintig ng kanyang pisngi ay tila isang paalala ng kanyang bagong realidad. Dahan-dahan siyang naupo sa gilid ng kanyang manipis na higaan. Hinahaplos ang dugong na tuyo na sa kanyang balat. Hanggang kailan mo titiisin ang pait na ito, Sevilla? Hanggang kailan ka magiging biktima ng isang pamilyang itinuring kang gamit kaysa sa tao? Ang katanungang iyon ay tila isang mahabang buntong hininga na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, narinig ni Sevilla ang tunog ng telepono sa sala, ang landline ng mansyon. Sa ganitong oras ng gabi, ang bawat tunog ay tila isang babala. Dahan-dahan siyang lumabas, iniiwasan ang bawat ingay ng kanyang mga hakbang sa sahig. Nang marating niya ang sala, nakita niyang nakabukas ang ilaw sa opisina ni Danilo. Ngunit ang telepono ay patuloy sa pagtunog. Sinagot niya ito nang may nanginginig na kamay. "Hello?" Ang mahinang boses ni Sevilla. "Sevilla, huwag kang magsasalita, makinig ka lang." Ang boses ni Vicente sa kabilang linya ay puno ng kaba. "Alam kong nangyari ang gulo, pero kailangang malaman mo, ang orihinal na testamento ng ama ni Danilo, nahanap ko na, at ang nakasulat doon ang tatapos sa lahat ng ito." Bago pa man makasagot si Sevilla, naramdaman niya ang isang anino na tumatayo sa kanyang likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Doña Consuelo ay nanuot sa kanyang ilong. "Sino ang kausap mo sa telepono, Sevilla?" "Ibigay mo sa akin ang teleponong iyan, Sevilla, bago ko patawagin ang mga security para kalad ka rin kapalabas ng bahay na ito gaya ng isang maruming basahan." Ang tinig ni Doña Consuelo ay kasing lamig ng marmol na sahig ng sala. Nakatayo ang matanda sa anino, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Dahan-dahang ibinaba ni Sevilla ang handset. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin mula sa narinig na balita ni Vicente. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na kumpas ng takot na humahalo sa isang bagong silang na pag-asa. Nararamdaman pa rin ni Sevilla ang hapdi sa kanyang labi mula sa sampal ni Danilo kanina. Ang dugong natuyo na sa gilid ng kanyang bibig ay tila isang selyo ng kanyang pagdurusa sa loob ng mansyong ito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang biyenan, hindi na yumuyuko, hindi na umiiwas. Ang takot na dati ay lumulumpo sa kanya ay tila unti-unting natutunaw sa tindi ng pait na kanyang nararamdaman. "Wala po akong kausap, Doña Consuelo.
Isang wrong number lang po ang tumawag. Ang mahinahong sagot ni Sevilla. Ang kanyang boses ay tila isang matalim na kable na handang maputol sa tindi ng tensyon. Huwag mo akong lokohin, Sevilla. Alam ko ang bawat kilos mo sa loob ng bahay na ito. Akala mo ba hindi ko alam na nakikipagsabwatan ka sa abogadong yon? Ang pangungutya ng matanda habang lumalapit, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lasong sumasakal sa hangin. Isang maling galaw mo lang, Sevilla, at titiyakin kong ang mga magulang mo ay matutulog sa ilalim ng tulay bago sumikat ang araw. Hindi sumagot si Sevilla. Sa halip, tinalikuran niya ang matanda at naglakad patungo sa kanyang maliit na silid. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang panunood ni Doña Consuelo. Tila isang ahas na naghihintay ng pagkakataong manakmal. Nang sumunod na araw, sa tulong ng tapat na si Auntie Charing, nakahanap ng paraan si Sevilla na makalabas ng mansyon. Sinabi niyang kailangan niyang bumili ng mga materyales para sa disenyong ipinapagawa ni Danilo. Sa isang maliit at tahimik na simbahan sa labas ng bayan, sinalubong siya ni Vicente. Ang bawat tunog ng mga hakbang ni Sevilla sa lumang sahig ng simbahan ay tila isang dalangin para sa kanyang kaligtasan. Nakita niya si Vicente na nakaupo sa isa sa mga huling bangko. Pagkakita sa sugat sa labi ni Sevilla, mabilis na tumayo ang abogado. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa tindi ng galit, napilit niyang tinitimpi. Ginawa ba ito ni Danilo sa'yo? Ang boses ni Vicente ay puno ng pag-aalala at pait. Dahan-dahang itinaas ni Vicente ang kanyang kamay. Halos haplusin ang pisngi ni Sevilla, ngunit tumigil siya sa gitna ng hangin. Ang respeto sa distansya ay nananatili kahit na ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng pagmamahal. Hindi na mahalaga yon, Vicente. Ang mahinang sagot ni Sevilla. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa krus sa altar. Ipakita mo sa akin ang dokumentong sinasabi mo. Inilabas ni Vicente ang isang lumang papel na may selyo ng batas. Ito ang orihinal na testamento ni Don Luzon. Nakasulat dito na ang lahat ng yaman ng mga Luzon ay mapupunta lamang sa tagapagmana kung mapapatunayan na ang kasalukuyang humahawak ng kumpanya ay namumuhay ng may dangal at integridad. Ngunit may isang espesyal na probisyon, Sevilla. Kapag napatunayan na may pandaraya o imoralidad, ang lahat ng shares ni Danilo ay automatikong malilipat sa pangalan ng kanyang legal na asawa, sa'yo. Napatigil ang mundo ni Sevilla. Ang bawat salita ni Vicente ay tila isang susi na nagbubukas sa mga rehas ng kanyang bilangguan. Ibig sabihin, ang pagbubuntis ni Isabela, kung mapapatunayan nating peke iyon, hindi lang peke ang pagbubuntis niya, Sevilla. Ang paggamit ni Danilo sa kumpanya para pagtakpan ng kanyang sariling mga kasinungalingan ay sapat na para bawiin sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ang dagdag ni Vicente, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hinawakan ni Vicente ang kamay ni Sevilla. Ang init ng palad nito ay tila nagbigay ng bagong lakas sa nanginginig na katawan ng babae. Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito. Ipinapangako ko sa'yo, kukunin natin ang hustisyang ninakaw nila sa'yo. Sa mga sandaling yon, isang maliit na bulaklak ang napansin ni Sevilla na tumutubo sa isang bitak ng semento sa labas ng simbahan. Sa kabila ng bigat ng paligid, ang maliit na buhay na yon ay pilit na sumisibol. Tila ito ang naging simbolo ng kanyang sariling pagbangon. Isang marupok na sining na nabuo sa gitna ng matitigas na bato. Kailangan ko nang bumalik bago nila mapansin ang kawalan ko. Ang sabi ni Sevilla habang dahan-dahang bumibitaw sa hawak ni Vicente. Mag-ingat ka, Sevilla. Ang mga mata nila ay nasa paligid lang. Ang huling paalala ni Vicente bago ito mabilis na lumabas. Sumakay si Sevilla sa isang taxi para bumalik sa mansyon. Ngunit habang papasok ang sasakyan sa malawak na driveway, nakita niya si Doña Consuelo na nakatayo sa balkonahe, hawak ang isang binocular. Ang malamig na titig ng matanda ay tila tumatago sa salamin ng sasakyan. Nang bumaba si Sevilla,
Sinalubong siya ng isang nakakatakot na katahimikan. Walang mga kasambahay na gumagala. Tanging si Doña Consuelo lang ang nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mukha ay kasing talim ng isang kutsilyo. Akala mo ba ay hindi ko malalaman kung kaninong sasakyan ang huling sinakyan mo, Sevilla? Ang boses ni Doña Consuelo ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nakita ko ang itim na sasakyan ni Vicente na nakasunod sa taxi mo. Ngayon, sabihin mo sa akin, anong plano ninyong dalawa para wasakin ang pamilyang ito? Sa likuran ni Doña Consuelo, lumitaw si Danilo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hawak niya ang isang piraso ng papel na tila isang dokumento ng pagpapaalis. Pirbahan mo ito, Sevilla. Ngayon din. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita sa harap ng iyong mga magulang para lamang ipakita sa kanila kung gaano ka kawalang kwenta bilang asawa. Ang boses ni Danilo ay tila isang marahas na kaskas ng bakal sa gitna ng sala ng mansyon. Inilapag niya ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng lamesang gawa sa nara. Ang tunog ng papel na humampas sa matigas na kahoy ay umaling-awngaw sa buong paligid. Ito ang dokumento ng kusang loob na pagsuko ni Sevilla sa lahat ng kanyang karapatan sa kumpanya at sa mga disenyong pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon. Nakatayo si Sevilla sa tapat ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid ng kanyang suot na cardigan. Ang malamig na titig ni Doña Consuelo mula sa itaas ng hagdanan ay tila isang hatol na hindi na mababago. Nararamdaman ni Sevilla ang pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang pumatak ang kahit isang butil ng luha. Ang bawat hapdi sa kanyang puso ay tila naging isang matibay na baluti na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Hindi ako pipirma, Danilo. Ang mahinahong sagot ni Sevilla. Ang kanyang boses ay tila isang payapang dagat bago ang isang dambuhalang daluyong. Ang mga disenyong iyon ay dugo at pawis ko at ang karapatan ko sa pamilyang ito ay hindi mo basta-basta mapupunit gaya ng ginagawa mo sa aking dangal. Isang nakakangilong tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consuelo habang dahan-dahan itong bumababa ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa bawat baitang ay tila isang kumpas ng kamatayan para sa huling pag-asa ni Sevilla. Matapang ka na pala ngayon, Sevilla? Nakalimutan mo na ba ang utang na loob ng pamilya mo sa amin? Sa isang kumpas ko lang, ang maliit na piraso ng lupa na tinitirhan ng mga magulang mo ay magiging pag-aari na ng bangko. Gusto mo bang makitang namamalimos ang iyong ama sa gitna ng kalsada? Hindi sumagot si Sevilla. Sa halip ay tumalikod siya at naglakad patungo sa hapagkainan. Oras na para sa hapunan. Isang hapurang tila inihanda para sa mga traidor. Ang mahabang lamesa ay puno ng mga mamahaling putahe. Ngunit sa paningin ni Sevilla, ang bawat pagkain ay tila may halong lason ng panlilinlang. Naupo si Doña Consuelo sa kabisera, habang si Danilo at Isabela ay magkatabi sa kabilang bahagi. Pinilit si Sevilla na maupo sa pinakamalayong dulo, tila isang estranghero na pinapayagan lamang na makisalo sa biyaya ng mga Panginoon. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay ang tanging ingay na bumabasag sa nakabibinging katahimikan. Galingan mo ang pag-arte bukas sa press conference, Isabela. Ani Danilo, habang maingat na hinihiwa ang steak sa kanyang pinggan. Ito ang gabi na ganap ng magiging iyo ang trono ng mga Luzon. At ang anak natin, siya ang magiging mukha ng bagong simula ng kumpanya. Hinaplos ni Isabela ang kanyang tiyan na tila isang dambuhalang tropeyo. Ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin kay Sevilla. Huwag kang mag-alala, Danilo. Alam ko ang gagawin ko. Pero sana, ang ilang tao rito ay huwag nang sumubok na gumawa ng gulo dahil baka lalo lang silang mapahiya. Dahan-dahang tumayo si Sevilla. Kinuha ang pitsel ng tsa at lumapit sa kinaroroonan ni Isabela. Ramdam niya ang panunood ng lahat sa kanyang bawat galaw. Ang kanyang mga kamay ay kalmado, walang bakas ng panginginig na dati, ay laging naroon
kapag sinusubukan siyang saktan ng mga ito. Inilagay niya ang mainit na tsaa sa baso ni Isabela. Ang usok na lumalabas mula sa mainit na likido ay tila isang manipis na belo na naghihiwalay sa kanila. Tiningnan ng diretso ni Sevilla ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Minsan, ang mga milagro ay tila totoo sa paningin, Isabela. Ang mahinang bulong ni Sevilla, sapat na para marinig ng lahat sa hapag. Ngunit ang lahat ng ilusyon ay natutunaw kapag ang liwanag ng katotohanan ay tumama na sa kanila. Mag-ingat ka, dahil ang bawat kislap na ninakaw mo ay may katumbas na dilim sa dulo. Napatigil si Isabela sa pagkain. Ang kanyang mga kamay ay sandaling nanginginig habang hawak ang tinidor. Ang takot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang makapal na makeup ay sandaling sumilay sa kanyang mga mata. Napansin ni Doña Consuelo ang tensyon at agad itong namagitan sa pamamagitan ng isang marahas na boses. Umalis ka na sa harap namin, Sevilla. Ang presensya mo ay nakakasira ng panunaw, ang asik ng matanda. Bumalik si Sevilla sa kanyang silid, ngunit bago siya tuluyang makapasok, naramdaman niya ang marahas na paghawak ni Danilo sa kanyang braso. Isinandal siya nito sa pader ng pasilyo. Ang amoy ng alak at tabako ni Danilo ay nanuot sa kanyang ilong. Akala mo ba ay natatakot ako sa mga banta mo? Ang bulong ni Danilo, ang kanyang boses ay puno ng poot. Bukas, Sevilla, sa harap ng lahat ng stockholders, ipapahiya kita. Tatanggalan kita ng lahat ng karapatan at sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan, kundi ang putikan kung saan kita kinuha. Ito na ang huling gabi mo bilang isang Luzon. Ngumiti lamang si Sevilla, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata. Bukas, Danilo, bukas ay magkakaalaman tayo kung sino ang tunay na mananatiling nakatayo at kung sino ang luluhod sa harap ng katotohanan. Nang makaalis si Danilo, pumasok si Sevilla sa loob ng kanyang maliit na kwarto at kinuha ang kanyang burner phone. May isang mensaheng naghihintay sa kanya mula kay Vicente. Handa na ang lahat para sa bukas. Ang bawat ebidensya ay nasa akin na. Tandaan mo, Sevilla, ang kislap ng kalayaan ay nagsisimula sa pinakamadilim na bahagi ng gabi. Humiga si Sevilla sa kanyang manipis na kama. Pinapakinggan ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ng mansyon. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na maririnig niya ang tunog na ito sa loob ng bahay na ito. Ang kanyang isipan ay puno ng mga plano. Bawat isa ay tila isang piraso ng diamante na kanyang pinakikintab upang maging sandata. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang isang kakaibang kalabog mula sa silid ni Isabela. Sinundan niyo ng isang mahinang sigaw ng takot. Mabilis na lumabas si Sevilla at nakita ang pinto ng silid ni Isabela na bahagyang nakaawang. Nakita niya si Isabela na nakaluhod sa sahig. Hawak ang kanyang tiyan at sa kanyang paligid ay nakakalat ang mga bahagi ng isang bagay na tila nabasag. Ang silikone na tiyan na ginagamit nito upang lokohin ang lahat. At sa tapat nito, nakatayo ang driver na si Roman. Ang mukha ay puno ng galit at paniningil. Hindi mo ako pwedeng talikuran ngayon, Isabela. Ang narinig ni Sevilla na sigaw ni Roman. Ang kislap ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Luzon Gems ay tila libu-libong mata na mapanuri. Naghihintay sa bawat pagkakamali ng sino mang tatapak sa gitna. Ngayong gabi, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at alak, ngunit sa likod ng marangyang pagtitipon ay ang masangsang na amoy ng kataksilan na tila unti-unti nang sumisingaw. Nakatayo si Danilo sa gitna ng entablado. Ang kanyang suot na tuksedo ay kasing itim ng kanyang budhi. Hawak niya ang mikropono ng may labis na kumpiyansa, habang sa kanyang tabi ay nakatayo si Isabela. Suot ang isang kumikinang na gown na tila pilit na itinatago ang bawat lihim na balak nitong isabog. Ang lahat ng mga stockholders, ang media, at ang matatataas na opisyal ng lipunan
ay nakatuon ng pansin sa kanila. Sa gabing ito, hindi lamang ang tagumpay ng aming kumpanya ang ating ipinagdiriwang. Ang masiglang deklara ni Danilo, ang bawat salita niya ay tila isang kumpas ng tagumpay sa harap ng maraming tao. Ipinapakilala ko sa inyo ang magiging bagong mukha ng Luzon Gems, ang aking asawa, si Isabela, at ang aming magiging panganay na anak. Siya ang magpapatuloy ng legacy ng pamilyang ito. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Sa sulok ng entablado, nakita ni Sevilla ang kanyang biyenan na si Doña Consuelo na abot langit ang nangiti. Tila isang reynang nakamit na ang lahat ng kanyang ninanais. Ngunit sa gitna ng ingay at kislap ng mga kamera, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto sa dulo ng ballroom. Pumasok si Sevilla. Hindi siya nakayuko. Hindi siya ang basag na asawang huling nakita ni Danilo. Nakasuot siya ng isang simpleng puting power suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kanyang mga mata ay kasing talim ng mga diamanteng madalas niyang hinuhubog. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Vicente. Ang bawat hakbang ng abogado ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Napatigil ang palakpakan. Ang mga bulong-bulungan ng mga tao ay tila naging isang mahinang ugong ng mga bubuyog sa pandinig ni Danilo. Ang kumpiyansa sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba nang magtama ang kanilang mga mata ni Sevilla. Sevilla, anong ginagawa mo rito? Ang asik ni Danilo sa mikropono, nakalimutan ang presensya ng mga panauhin. Sabi ko sa'yo, manatili ka sa mansyon. Hindi sumagot si Sevilla. Sa halip, tumingin siya kay Vicente na agad namang lumapit sa control booth ng malaking screen sa likod ng entablado. Sa isang iglap, ang presentation ni Danilo tungkol sa mga benta ng kumpanya ay napalitan ng isang dokumentong kulay pula. Ang mga titik na nakasulat doon ay sapat na upang magpatigil sa tibok ng puso ng lahat ng naroon. Permanent Sterility Report, Danilo Luzon. Ang salitang iyon ay tila isang dambuhalang pasabog sa gitna ng katahimikan. Ang mga kamera ay mabilis na nag-zoom sa screen, ipinapakita ang petsa at ang pirma ng doktor na matagal nang ibinaon ni Danilo sa limot. Ang bulungan ng mga stockholders ay tila naging isang malakas na sigaw ng pagkabigla at pangungutya. Anong kalokohan ito? Ang histeryosong sigaw ni Doña Consuelo habang sinusubukang harangan ang screen. Huwag kayong maniwala sa peking dokumentong yan. Sinisiraan lang kami ng babaeng yan. Dahan-dahang lumapit si Sevilla sa entablado. Ang kanyang boses ay naging kasing linaw ng tubig sa isang tahimik na sa panang magsalita siya sa harap ng mikropono. Ang katotohanan ay hindi kailanman nagiging peke, Doña Consuelo. Ani Sevilla, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa biyenan. 5 taon ninyong ipinamukha sa akin na ako ang may pagkukulang. 5 taon ninyong niyurakan ang aking dangal dahil sa isang lihim na kayo mismo ang gumawa. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ito. Kung baog si Danilo, kanino ang batang dinadala ng babaeng yan? Kasunod ng mga salita ni Sevilla ay ang paglabas ng isa pang video sa screen. Yun ang video na nirecord ni Sevilla sa parke. Ang bawat tao sa ballroom ay nakasaksi sa pagtanggal ni Isabela ng kanyang silikone na tiyan at ang mainit na pakikipag-ugnayan nito sa driver na si Roman. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng ballroom ay napalitan ng matitinding bulungan ng pandidiri at galit mula sa mga stockholders. Hindi totoo yan. Sinisiraan niyo lang ako. Ang sigaw ni Isabela. Ngunit sa tindi ng kanyang kaba, at sa pagmamadali niyang bumaba ng entablado, sumabit ang kanyang gown sa isang kable. Isang tunog ng punit na tela ang narinig ng lahat at ang silikone na tiyan na nakadikit sa kanyang katawan ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang bawat mata sa loob ng ballroom ay nakatitig sa peking tiyan na nakahandusay sa makintab na semento. Iyon ang huling pako sa kabaong ng mga Luzon. Danilo Luzon, ikaw ay inaalis na bilang CEO ng Luzon Gems dahil sa panloloko sa board at sa paggamit ng kumpanya
para sa iyong mga personal na interes. Ang boses ni Vicente ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Hawak ang orihinal na testamento ni Don Luzon. At base sa huling habilin ng iyong ama, ang lahat ng iyong shares ay automatikong malilipat sa iyong legal na asawa, kay Sevilla. Napaluhod si Danilo sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay puno ng pait at kahihiyan. Ang bawat kislap ng mga kamera na dati ay nagbibigay sa kanya ng karangalan ay tila naging mga talim na sumusugat sa kanyang pagkatao. Sa kabilang dako, si Doña Consuelo ay tila nawalan ng malay sa tindi ng shock, habang si Isabela ay pilit na tinatakpan ang kanyang mukha sa harap ng media. Tumayo si Sevilla sa gitna ng ballroom, hindi bilang biktima, kundi bilang ang tunay na may-ari ng kanyang tadhana. Tiningnan niya ang nagkakagulong pamilya Luzon at sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman niya ang tunay na kislap ng kalayaan sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng tagumpay, pumasok ang mga tauhan ng pulisya sa loob ng ballroom. Isang opisyal ang lumapit kay Danilo at naglabas ng warrant of arrest. Mr. Danilo Luzon, you are under arrest for financial fraud and embezzlement of company funds. Ang tunog ng mga posas na isinasara sa mga kamay ni Danilo ay ang huling himig ng kanyang pagbagsak. Tumingin si Danilo kay Sevilla, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Tinalikuran siya ni Sevilla, naglakad palabas ng ballroom kasama si Vicente. Iniiwan ang kadiliman ng nakaraan para sa isang bukas na puno ng liwanag. Ang malamig na bakal sa iyong mga pulso ay ang tanging hiyas na karapat-apat sa iyo ngayon, Danilo. Dahil sa bawat kislap nito, maaalala mo ang bawat luhang pinatulo ko sa loob ng 5 taon. Ang tinig ni Sevilla ay kasing lamig ng hanging umiihip sa labas ng presinto, ngunit meron itong tibay na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Nakatayo siya sa kabilang panig ng mga rehas, pinapanood ang kanyang asawa. Ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat, na ngayon ay nakayuko. Ang mga balikat ay tila pasan ang bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang marangyang tuksedo ni Danilo ay gusot na at puno ng dumi. Isang malungkot na paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak mula sa rurok ng kapangyarihan. Hindi makatingin ng diretso si Danilo. Ang bawat sulyap niya kay Sevilla ay tila isang matalim na paalala ng kanyang pagkatalo. Sa likuran niya, naririnig ang malakas na pag-iyak ni Isabela sa kabilang selda. Ang babaeng dati ay punong-puno ng yabang at dula-dulaan ay wala nang magawa, kundi sisihin ng lahat, lalo na nang malaman niyang tinalikuran na siya ni Roman, ang driver na siyang tunay na ama ng kanyang mga pangarap na naudlot. Bumalik si Sevilla sa mansyon ng mga Luzon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang isang alipin ng utang na loob. Ang bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ay tila isang pagbawi sa bawat sentimetro ng kanyang pagkatao na dati ay niyurakan. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang paggalang sa kanyang bagong katayuan. Sa gitna ng sala, nakita niya si Doña Consuelo. Ang matanda ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Nakaupo ito sa kanyang paboritong upuan, ngunit wala na ang aura ng isang reyna. Nang makita niya si Sevilla, mabilis na lumapit ang matanda at lumuhod sa paanan ng kanyang dating manugang. Ang mga kamay na dati ay ginagamit sa pananakit ay nanginginig na ngayon habang pilit na humahawak sa laylayan ng suot ni Sevilla. Sevilla, maawa ka. Ang basag na tinig ni Doña Consuelo. Ang bawat hikbi ay puno ng desperasyon. Huwag mong hayaang mabulok si Danilo sa kulungan. Isalba mo ang pangalan ng mga Luzon. Kami ang nagahon sa pamilya mo, hindi ba? Parang awa mo na. Huwag mong hayaang mawala ang lahat ng pinaghirapan namin. Dahan-dahang binawi ni Sevilla ang kanyang damit mula sa pagkakahawak ng matanda. Tiningnan niya si Doña Consuelo nang walang halong galit, kundi puno ng matinding pagkadismaya. Ang pangalang Luzon ay hindi ko dinungisan, Doña Consuelo.
Ang mahinahong tugon ni Sevilla, bawat salita ay tila isang huling hatol. Kayo ang naglagay ng putik sa sarili ninyong dangal nang piliin ninyong mamuhay sa kasinungalingan. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat ay matagal ko nang nabayaran ng aking mga luha at dugo. Ngayon, hayaan ninyong ang batas ang humusga sa inyo dahil ang hustisya ay hindi nabibili ng perlas o diamante. Umakyat si Sevilla sa kanyang dating silid, ang silid na pansamantalang inagaw ni Isabela. Kinuha niya ang lahat ng mga gamit ni Danilo at Isabela at ipinag-utos sa mga kasambahay na ilabas ang mga ito. Habang ginagawa niya ito, isang tumpok ng mga sulat ang natagpuan niya sa ibabaw ng mesa. Lahat ay galing sa presinto, mga sulat ni Danilo na puno ng mga pangako ng pagbabago, mga paghingi ng tawad, at mga pagsusumamo na bisitahin siya. Dinala ni Sevilla ang mga sulat na yon sa garden, doon sa lugar kung saan madalas siyang umiyak ng mag-isa noong mga nakaraang taon. Gamit ang isang maliit na posporo, sinilaban niya ang bawat pahina. Pinanood niya ang apoy na dahan-dahang lumalamon sa bawat salita ng kanyang asawa. Ang bawat abo na tinatangay ng hangin ay tila isang bahagi ng kanyang sakit na tuluyan na ring naglalaho. Naramdaman ni Sevilla ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran, si Vicente, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi nang ang lahat ay nakatalikod. Tapos na ang lahat, Sevilla. Ang boses ni Vicente ay puno ng katahimikan at pag-unawa. Ang kumpanya ay maayos na ang takbo sa ilalim ng iyong pamumuno. Ang mga magulang mo ay ligtas na at wala nang kailangang ipangamba. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sevilla habang nakatingin sa naglalayab na mga sulat. Hindi pa tapos ang lahat, Vicente. Ngayon pa lang magsisimula ang buhay ko, ang buhay na ako ang pumili at ako ang may hawak. Hinalikan ni Vicente ang kamay ni Sevilla, isang halik na hindi humihingi ng kapalit, kundi isang pangako ng pagrespeto. Sa mga sandaling iyon, ang huling sulat ni Danilo ay tuluyan ng naging abo, at kasabay nito ang pagputok ng liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang tawag mula sa ospital ang nagpabago sa timpla ng umaga. Si Doña Consuelo ay isinugod sa emergency room matapos makaranas ng matinding atake sa puso. At bago ito mawalan ng malay, ang pangalan ni Sevilla ang huling binanggit nito. Huwag mong isipin na ang pagbabayad ko sa mga gastusin mo rito sa ospital ay tanda ng aking pagbabalik sa iyong puder, Doña Consuelo. Ginagawa ko ito dahil tao ako, hindi dahil may utang na loob pa ako sa inyo. Ang boses ni Sevilla ay kasing banayad ng hanging amihan, ngunit ang bawat salita ay may bigat na tila isang dambuhalang bato na naglulunod sa huling pag-asa ni Doña Consuelo. Nakatayo si Sevilla sa tabi ng puting kama sa loob ng intensive care unit. Pinapanood ang matandang dati ay parang Diyos kung magdikta sa kanyang buhay. Ang amoy ng gamot at ang tuyot na hangin mula sa aircon ay tila lalong nagpatingkad sa kapayakan ng anyo ni Doña Consuelo. Wala na ang kanyang mga mamahaling hiyas. Wala na ang kanyang mapang-aping tingin. Ang tanging naririnig sa loob ng silid ay ang regular at tila pagod na tunog ng makinang sumusukat sa tibok ng puso ng matanda. Dahan-dahang imulat ni Doña Consuelo ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa pagnanais na makapagsalita. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang kulubot na pisngi. Isang luhang huli na ng 5 taon. Sevilla, patawad, ang anak ko, si Danilo. Ang pabulong na pagsusumamo ng matanda. Ang kanyang kamay ay pilit na umaabot sa malamig na balat ng kamay ni Sevilla. Ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong marunong tumanggap ng kanilang pagkakamali. Hindi sa mga taong humihingi nito dahil lamang sila ay nasa dulo na ng kanilang lakas. Ang mahinahong sagot ni Sevilla habang dahan-dahang iniaayos ang kumot ng matanda. Ipinapangako ko sa inyo, hindi kayo mamamatay sa gutom o
o sa kalsada. Ngunit ang pagiging bahagi ng pamilyang ito ay isang kabanata na tuluyan ko ng isinara. Nabalik lamang ang diwa ni Sevilla nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang bagong tahanan sa probinsya. Ang sikat ng araw ay masayang tumatagos sa mga bintana. Nagpapakita ng isang bukang liwayway na puno ng pag-asa. Wala na ang mga anino ng mansyong Luzon. Dito, sa maliit ngunit maaliwalas na bahay na binili niya para sa kanyang mga magulang, ang tanging amoy na nanunuot sa kanyang ilong ay ang bango ng bagong luto na sinangag at kape ni nanay. Anak, sigurado ka bang ayaw mo nang bumalik sa Maynila? Ang tanong ng kanyang ama habang masayang nagdidilig ng mga halaman sa hardin. Ang bawat patak ng tubig sa mga dahon ay tila isang basbas ng kapayapaan sa kanilang pamilya. Dito na ang buhay ko, tay, ang nakangiting sagot ni Sevilla habang hinahaplos ang kanyang mga kamay na malaya na sa anumang gintong kadena. Ang yaman ay walang halaga kung ang puso ay nakakulong sa takot. Pagkalipas ng ilang buwan, muling binuksan ni Sevilla ang kanyang maliit na studio sa isang tahimik na sulok ng bayan. Ang amoy ng nasusunog na metal at ang tunog ng pagpukpok ng martilyo sa mga pilak ay tila isang awit ng muling pagsilang para sa kanyang kaluluwa. Wala na rito ang pressure na gumawa ng mga alahas para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa sining. Ang bawat disenyo niya ngayon ay kwento ng kanyang paglaya. Isang hapon, habang abala si Sevilla sa paghubog ng isang bagong singsing, ang tunog ng mga hakbang sa labas ng kanyang pinto ang nagpalingon sa kanya. Isang lalaki ang nakatayo roon. Bit-bit ang isang bungkos ng naglalakihang sunflowers, ang mga bulaklak na laging humaharap sa liwanag. Si Vicente. Sabi ko na nga ba, dito lang kita matatagpuan. Ang boses ni Vicente ay puno ng init at paghanga. Dahan-dahan itong lumapit at inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa na puno ng mga materyales sa alahas. Kumusta ang pakiramdam ng pagiging isang tunay na alagad ng sining? Masarap, Vicente. Masarap ang huminga ng walang humahadlang sa bawat bugso ng damdamin. Ang sagot ni Sevilla, ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga diamanteng bagong hasa. Hinawakan ni Vicente ang kamay ni Sevilla, isang hawak na hindi nagmamadali, hindi pumupuwersa. Ang kumpanya sa Maynila ay maayos na ang takbo sa ilalim ng mga bagong board members. Pero ang balita ko, si Danilo ay nagsimula nang humiling ng panayam sa iyo mula sa loob ng kulungan. May mga dokumento raw siyang gustong ipakita na maaaring magpabago sa tingin mo sa kanya. Napatigil si Sevilla sa kanyang ginagawa. Isang malamig na kaba ang sandaling dumaan sa kanyang puso. Ngunit mabilis din itong napalitan ng determinasyon. Kinuha niya ang isa sa mga sulat ni Danilo na hindi pa rin niya binubuksan hanggang ngayon. Ang nakaraan ay nakaraan na, Vicente. Ngunit ang mga lihim na pilit pa ring bumabangon ay kailangang tapusin ng husto, ang bulong ni Sevilla. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel sa buong kalangitan. Alam ni Sevilla na ang kanyang paghilom ay isang mahabang proseso, ngunit kasama si Vicente, tila ang bawat hakbang ay nagiging mas madali. Ngunit bago pa man sila makapagsalita muli, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng studio. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng korte ang bumaba at may iniabot na isang subwena kay Sevilla. Miss Sevilla, kailangan po ninyong humarap sa korte sa susunod na linggo. May bagong testigo na lumitaw sa kaso ni Danilo Luzon. At ang testigong ito ay may dalang ebidensya na hindi lamang kay Danilo makakasira, kundi maging sa pangalan mo rin. Hindi pa pala tapos ang ulan, kahit tuyo na ang aking mga mata. Akala ko ay sapat na ang layo ng probinsyang ito upang takasan ang mga multo ng kahapon. Ngunit tila, ang bawat patak ng luha ko noon ay nag-iwan ng bakas, na susundan at susundan ako ng pamilya Luzon. Ang mga salitang yon ay tila isang mapait na panalangin na namutawi sa mga labi ni Sevilla habang nakatitig siya sa puting papel
na iniabot ng sheriff. Ang subwena ay tila isang malamig na patalim na muling humiwa sa katahimikan ng kanyang bagong buhay. Sa loob ng kanyang maliit na studio, kung saan ang amoy ng sariwang kahoy at mainit na metal ay dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ang hangin ay biglang naging kasing bigat ng bagoong ulap bago ang isang unos. Naramdaman ni Sevilla ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bawat titik sa dokumento ay tila mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang kalayaan ay hindi lamang isang distansya mula sa Maynila, kundi isang patuloy na pakikipaglaban. Tumingin siya sa kanyang mga magulang na masayang nagtatawanan sa labas habang nag-aani ng mga gulay sa kanilang maliit na bakuran. Ang imaheng iyon ng kapayapaan ay ang tanging dahilan kung bakit hindi siya tuluyang bumigay sa panghihina. Mabilis na lumapit si Vicente sa kanya. Ang kanyang mga hakbang sa sahig na gawa sa kawayan ay tila isang matatag na ritmo na nagpabalik sa ulirat ni Sevilla. Dahan-dahang kinuha ni Vicente ang papel mula sa kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila isang baluti na pumoprotekta sa kanya mula sa lamig ng subwena. Huwag kang mag-alala, Sevilla. Nandito ako. Hindi kita hahayaang muling masaktan ng mga taong yon. Ang boses ni Vicente ay puno ng determinasyon. Bawat salita ay tila isang pangako na nakaukit sa bato. Ang bagong testigo na sinasabi nila ay malamang na isa lamang desperadong hakbang ni Danilo para guluhin ang isipan mo, pero hindi tayo papayag. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Sevilla. Bakit hindi nila ako magawang patahimikin, Vicente? Ibinigay ko na sa kanila ang lahat. Ang pangalan, ang yaman, ang dangal ko. Bakit kailangan pa nilang pati ang katahimikan ko ay agawin? Dahil ang mga taong tulad ni Danilo ay hindi kayang mabuhay nang nakikitang ang biktima nila ay masaya na. Ang mapait na sagot ni Vicente. Sa kabila ng banta ng korte, pinilit ni Sevilla na magpatuloy sa kanyang paghahanda para sa kanyang kauna-unahang solo exhibition na pinamagatan niyang Kalayaan. Ito ang kanyang paraan ng paghihilom. Ang bawat piraso ng alahas na kanyang ginagawa ay tila isang bahagi ng kanyang pusong muling nabuo. Ang pinaka-espesyal na obra niya ay isang kuwintas na yari sa pinagsama-samang basag na kristal at purong ginto. Ang bawat talim ng kristal ay maingat na binalutan ng ginto upang hindi na ito makasugat, kundi magbigay ng kakaibang ningning. Habang hinuhubog ni Sevilla ang ginto sa ilalim ng apoy ng kanyang sulo, ang init niyon ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling katatagan. Ang sining ay naging kanyang tagapagligtas. Sa bawat pagpukpok niya ng martilyo sa metal, tila inilalabas niya ang lahat ng pait at galit na naipon sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nagpapahinga sila ni Vicente sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tapat ng kanilang bahay, naging mas malalim ang kanilang pag-uusap. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid at ang malamig na simoy ng hangin ay tila nag-aanyaya sa kanila na buksan ang kanilang mga puso. Sevilla, pagkatapos ng lahat ng ito, kapag natapos na ang huling laban sa korte, ano ang pangarap mo para sa sarili mo? Ang tanong ni Vicente. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malalayong bituin sa kalangitan. Napatitig si Sevilla sa lalaking nasa kanyang tabi. Napansin niya ang mga maliliit na guhit ng pagod sa paligid ng mga mata ni Vicente. Mga bakas ng pakikipaglaban nito para sa kanya. Gusto ko lang maging malaya, Vicente. Ang kalayaan na hindi na kailangang lumingon sa likod. Ang kalayaan na magmahal nang hindi natatakot na muling mawasak. Dahan-dahang hinawakan ni Vicente ang kamay ni Sevilla. Ang bawat daliri nila ay nagtagpo, tila mga piraso ng puzzle na matagal nang naghahanap ng katuwang. Kung pahihintulutan mo ako, Sevilla, nais kong maging bahagi ng kalayaang yon, hindi bilang iyong abogado, kundi bilang lalaking handang maging sandigan mo sa bawat bukang liwayway. Ang kislap sa mga mata ni Sevilla ay hindi nagaling sa mga diamante, kundi sa isang tunay na kaligayahan na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili.
Ang kilig na nararamdaman niya ay tila isang mahinang kiliti sa kanyang puso, isang damdamin na akala niya ay namatay na kasabay ng kanyang kasal kay Danilo. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang sumapit ang araw ng pagharap sa korte. Bumalik sila sa Maynila, ang lungsod na tila isang dambuhalang halimaw na naghihintay na lamunin si Sevilla muli. Pagpasok nila sa courthouse, ang bawat flash ng kamera ay tila mga kidlat na sumasugat sa kanyang paningin. Sa loob ng witness stand, isang lalaki ang nakaupo. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at kahihiyan. Si Roman, ang dating driver ng mga Luzon at ang lalaking kasabwat ni Isabela. Ang katotohanan ay ito. Ang simula ni Roman, ang kanyang boses ay nanginginig sa harap ng huwes. Hindi lang si Danilo at Isabela ang may kasalanan. Si Sevilla, alam niya ang lahat mula pa noong simula. Nakipagsabuatan siya sa akin para makuha ang mga ebidensya kapalit ng malaking halaga. Ang lahat ng nakita ninyo sa ballroom ay isang dula-dulaan na pinlano ni Sevilla para agawin ang kumpanya. Isang malakas na bulungan ang umaling-awngaw sa buong courtroom. Ang mga stockholders na dati ay pumanig kay Sevilla ay tila muling nagkaroon ng pagduda. Tumingin si Sevilla kay Danilo na nakaupo sa kabilang bahagi at nakita niya ang isang mapait at mapaglarong ngiti sa mga labi nito. Ito ang huling barahan ni Danilo, ang sirain ng integridad ni Sevilla upang mabawi ang lahat. Hindi totoo yan, ang sigaw ni Sevilla sa loob ng kanyang isipan. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nanikip. Ramdam niya ang pag-ikot ng paligid. Ang bawat mata sa loob ng silid ay tila nagtatanong, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Tumayo si Vicente upang mag-object, ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang misteryosong babae ang pumasok sa loob ng courtroom. Nakasuot ito ng itim na belo. Ang bawat hakbang nito ay tila isang mabigat na pasabog na nagpatahimik sa lahat. Nang itaas ng babae ang kanyang belo, ang bawat tao sa loob ng courtroom ay napasinghap. Si Isabela, ngunit ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kagandahan. Ito ay puno ng mga pasa at sugat. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot na tila handang pumatay. Nandito ako para sabihin ang katotohanan. Ang boses ni Isabela ay tila isang basag na kampana. At ang katotohanan yon ay magpapabagsak sa pamilya Luzon hanggang sa pinakaugat nito. Ang bawat pilat sa aking mukha ay ang tunay na testamento ng kasamaan ng pamilya Luzon. Akala ko ay ako ang reyna, ngunit ako pala ay isa lamang biktima na ipinalit sa kinalalagyan ni Sevilla upang pasanin ang krus ng kanilang mga kasinungalingan. Ang boses ni Isabela ay tila isang nanginginig na kwerdas ng biolin na malapit ng maputol. Nakatayo siya sa gitna ng courtroom. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng witness stand. Ang bawat tao sa loob ng silid ay tila hindi makahinga. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang dambuhalang bato habang nakatitig sa mga pasa at sugat sa mukha ng babaeng dati ay simbolo ng karangyaan. Dahan-dahang lumingon si Isabela kay Danilo na ngayon ay tila isang hayop na nakulong sa sulok. Ang puot sa mga mata ni Isabela ay kasing talim ng mga kristal na handang humiwa. Si Danilo, siya ang nag-utos kay Roman na magsinungaling ngayon. Ang pagpapatuloy ni Isabela, ang bawat hikbi ay puno ng pait. Binantaan niya ako mula sa loob ng kulungan. Sabi niya, kapag hindi ko sinisi si Sevilla, titiyakin niyang hindi ko na masisilayan ang liwanag ng araw. Ang lahat ng sugat na ito ay galing sa mga tauhan niya na ipinadala niya upang busalan ang aking bibig. Isang malakas na bulungan ang umaling-awngaw sa buong courtroom. Ang mga stockholders at ang media ay tila hindi makapaniwala sa tindi ng kasamaang ibinubunyag sa harap nila. Tumingin si Sevilla kay Danilo at nakita niya ang huling bakas ng pagkatao nito na unting naglalaho, napapalitan ng isang madilim na desperasyon. Sinungaling ka, Isabela. Binayaran ka lang ni Sevilla para sirain ako. Ang hiyaw ni Danilo
habang pilit na tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang mga posas na humahampas sa mesa ay tila isang marahas na kumpas ng kanyang tuluyang pagbagsak. Huwag niyo siyang paniwalaan. Baliw ang babaeng yan. Mabilis na tumayo si Vicente. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at katarungan. Inilabas niya ang isang recorder at ang ilang mga liham na nakuha mula sa selda ni Danilo sa pamamagitan ng isang utos ng korte. Mayroon kaming ebidensya, Your Honor. Ang matatag na boses ni Vicente. Ang mga liham na ito ay isinulat ni Danilo Luzon mismo. Naglalaman ng mga instruksyon kung paano babayaran si Roman at kung paano tatakutin si Isabela. Hindi si Sevilla ang nagplano ng dula-dulaan sa ballroom. Si Danilo ang arkitekto ng sarili niyang kapahamakan at ginamit lamang niya ang mga babaeng ito bilang kanyang mga piyesa sa isang maduming laro. Naramdaman ni Sevilla ang isang mainit na luha na dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na sa lahat ng bigat. Tiningnan niya si Isabela at sa kabila ng lahat ng ginawa nito sa kanya, isang matinding awa ang naramdaman ni Sevilla. Pareho silang naging biktima ng isang sistemang itinuring ang babae na parang isang hiyas na pwedeng bilhin, gamitin at itapon kapag wala ng ningning. Tapos na, Danilo. Ang mahinang bulong ni Sevilla, sapat na para marinig ng lalaking dati, ay itinuring niyang mundo. Ang kislap na pilit mong ninakaw sa akin ay hindi mo kailanman pag-aari. Dahil ang tunay na liwanag ay nagmumula sa katotohanan at ang katotohanan ay malaya na ngayon. Pagkatapos ng ilang oras na paglilitis, ibinaba ng huwes ang huling hatol. Si Danilo Luzon ay napatunayang nagkasala sa kasong financial fraud, embezzlement, at ngayon ay obstruction of justice at physical abuse. Ang kanyang sintensya ay dagdag na ilang dekada sa loob ng kulungan, nang walang pagkakataon para sa piyansa. Si Doña Consuelo naman, dahil sa kanyang edad at kalusugan, ay isinailalim sa house arrest. Ngunit ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan ay tuluyan ng binawi ng batas. Lumabas si Sevilla sa courthouse. Ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang pagsayaw sa himig ng kalayaan. Ang amoy ng ulan sa kalsada at ang tunog ng mga sasakyan sa paligid ay tila isang masayang pagbati ng mundo sa kanyang muling pagsilang. Wala na ang mga kamera, wala na ang mga mapanghusgang mata. Hinihintay siya ni Vicente sa tapat ng kanyang sasakyan. Walang imik na lumapit ang abogado at inalalayan si Sevilla. Sa mga sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi na kailangan pang bigkasin. Ang respeto at pagmamahal na nakikita ni Sevilla sa mga mata ni Vicente ay sapat na upang punan ng lahat ng puwang sa kanyang puso. Saan tayo pupunta, Sevilla? Ang malambing na tanong ni Vicente habang pinapaandar ang sasakyan palayo sa gusali ng korte. Tumingin si Sevilla sa bintana. Pinapanood ang mga gusali na unting napapalitan ng mga luntiyang puno habang pabalik sila sa probinsya. Gusto kong pumunta sa dalampasigan, Vicente. Gusto kong makita ang dagat at marinig ang hampas ng mga alon. Gusto kong maramdaman na ang mundo ay malawak at ang bawat buhangin ay isang bagong pagkakataon para sa akin. Nakarating sila sa isang tahimik na dalampasigan nang saktong lumulubog ang araw. Ang kalangitan ay puno ng kulay ube at ginto. Tila isang obra maestra na hinding-hindi matutumbasan ng kahit anong diamante. Naglakad si Sevilla sa buhanginan, hinahayaan ng malamig na tubig na humalik sa kanyang mga paa. Ang bawat haplos ng hangin sa kanyang mukha ay tila isang paglilinis sa bawat pait ng kanyang nakaraan. Tumayo si Vicente sa kanyang tabi. Tahimik na pinapanood ang kagandahan ng babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na sarili. Kinuha ni Sevilla ang kanyang wedding ring mula sa kanyang bulsa, ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Luzon. Tinitigan niya ang singsing sa huling pagkakataon. Ang diamante nito ay kumikislap pa rin, ngunit para kay Sevilla,
wala na itong halaga. Sa isang malakas na indayog ng kanyang kamay, itinapon niya ang singsing sa kailaliman ng dagat. Pinanood niya ang paglubog niyon hanggang sa hindi na ito makita sa gitna ng mga alon. Paalam, Danilo. Paalam sa babaeng laging nagpapaapi. Ang bulong ni Sevilla sa hangin. Humarap siya kay Vicente at sa unang pagkakataon, ang kanyang ngiti ay nakarating hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiting puno ng kislap na mas makinang pa sa anumang hiyas sa mundo. Ang bawat kislap ng mga diamante sa loob ng gallery ni Sevilla ay tila mga bituin na bumaba mula sa langit upang saksihan ang kanyang muling pagsilang. 1 taon na ang lumipas mula nang huling humampas ang mga alon ng pait sa kanyang buhay. Ngayon, ang hangin sa loob ng kanyang sariling studio sa probinsya ay puno ng halimuyak, ng mga bulaklak ng sampagita at ang amoy ng mainit na kape, isang amoy na dati ay hinaluan ng takot, ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang ganap na kapayapaan. Nakatayo si Sevilla sa harap ng kanyang pinaka-espesyal na obra, ang kuwintas na pinamagatan niyang paghilom. Ang bawat piraso nito ay yari sa mga kristal na dumaan sa matinding init bago naging ganap na makinang. Pinanood niya ang mga panauhin na puno ng paghanga sa kanyang likha. Wala na rito ang mga stockholders na dati ay tumitingin sa kanya nang may pangungutya. Ang mga narito ngayon ay mga taong marunong rumispeto sa sining at sa kwento sa likod ng bawat hiyas. Dumating ang isang mensahe mula sa Maynila. Isang liham na nanggagaling sa loob ng bilangguan. Hindi na ito binuksan ni Sevilla. Dahan-dahan niyang inilagay ang sobre sa isang maliit na kahon at itinago ito sa ilalim ng kanyang mesa. Ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa galit, ngunit wala na rin itong puwang para muling masaktan. Ang pagpapatawad para kay Sevilla ay hindi ang paglimot sa ginawa ni Danilo, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang ang nakaraan ang magdikta sa kanyang hinaharap. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa 5 taon ng pananatili sa dilim, at iyon ang pinakamahalagang kapatawarang nakamit niya. Dahan-dahang lumapit si Vicente sa kanya. Ang bawat hakbang ng lalaki sa sahig ay tila isang matatag na ritmo ng seguridad. Hindi na ito ang abogadong laging seryoso ang mukha. Ngayon, ang mga mata ni Vicente ay puno ng kislap, na tanging ang tunay na kaligayahan lamang ang makakapagbigay. Napakahusay ng kinalabasan ng exhibition mo, Sevilla. Ang malambing na bulong ni Vicente habang iniaabot ang isang baso ng sariwang juice. Ang bawat tao rito ay nakikita ang liwanag na matagal mong itinago sa loob ng mansyong iyon. Ngumiti si Sevilla, isang ngiting hindi napilit, isang ngiting nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Salamat, Vicente. Salamat dahil hindi ka napagod na maniwala sa akin noong ako mismo ay hindi na makilala ang sarili ko. Hinawakan ni Vicente ang kamay ni Sevilla at sa pagkakataong ito, hindi isang diamante ang inilagay niya sa daliri nito. Inilabas ni Vicente ang isang simpleng singsing na yari sa pilak. May disenyong tila isang maliit na sanga ng puno na sumisibol. Hindi ito para trubukan ng iyong kalayaan, Sevilla. Ang boses ni Vicente ay puno ng katapatan. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang kadena, kundi isang ugat na magbibigay sa iyo ng lakas upang lalong tumayog ang iyong mga pangarap. Kapag handa ka na, narito lang ako. Tiningnan ni Sevilla ang simpleng singsing sa kanyang kamay. Mas maganda ito kaysa sa anumang diamanteng ibinigay sa kanya ni Danilo. Ang pilak ay tila sumasalamin sa liwanag ng buwan, payapa at walang pagkukunwari. Sa huling bahagi ng gabi, lumabas si Sevilla sa balkonahe ng kanyang gallery. Tiningnan niya ang malawak na bukirin at ang malalayong bundok na tila isang yakap ng kalikasan. Naisip niya ang mga babaeng kasalukuyang dumaranas ng pait na dinanas niya noon. Kung mayroon man siyang gustong iwanang aral, iyon ay ang katotohanang ang bawat babae ay isang hiyas na may sariling ningning. Ang tunay na hiyas ay hindi nasusukat
sa laki ng diamante, o sa yaman ng pamilyang iyong pinasukan. Ang tunay na hiyas ay ang tibay ng iyong puso na dumaan sa apoy ng pagsubok at nanatiling matatag. Ang kalayaan ay hindi mo hinihingi sa iba. Ito ay isang bagay na ikaw mismo ang kailangang kumuha at pakaingatan. Huminga ng malalim si Sevilla. Ninanamnam ang malamig na hangin ng gabi. Wala na ang mga luhang dati ay naging kaibigan niya sa dilim. Ang bawat kislap na nakikita niya ngayon ay hindi na galing sa labas, kundi galing sa loob ng kanyang sariling pagkatao. Ang kwento ni Sevilla ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang marangyang pagtuklas sa sarili. At sa bawat kislap ng kanyang mga gawa, ang mundo ay muling pinaalalahanan na ang liwanag ng katotohanan at pag-ibig sa sarili ay hinding-hindi kailanman mapaparam. At sa bawat kislap ng kanyang mga gawa, ang mundo ay muling pinaalalahanan na ang liwanag ng katotohanan at pag-ibig sa sarili ay hinding-hindi kailanman mapaparam. Dito nagtatapos ang paglalakbay ni Sevilla, isang hiyas na dumaan sa matinding apoy upang mahanap ang kanyang tunay na kinang sa gitna ng kadiliman. Maraming salamat sa inyong lahat na nanatili at nakinig hanggang sa huling sandali ng kwentong ito. Sa bawat buntong hininga at bawat patak ng luha na ibinahagi ninyo sa akin habang binubuo ko ang paglalakbay ni Sevilla, dama ko ang inyong pakikiramay at pagmamahal. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng aking panulat, kundi isang bahagi ng aking puso na nais kong ihandog sa inyong lahat. Aaminin ko, hindi naging madali ang pagsulat sa bawat kabanata ng buhay ni Sevilla. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang mga sandaling niyuyurakan ang kanyang dangal, ang mga gabing kailangan niyang lunukin ang kanyang pait para lamang sa kapakanan ng kanyang pamilya. Habang isinusulat ko ang mga eksenang yon, tila nararamdaman ko rin ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat sampal at bawat malupit na salita ni Danilo na tila humihiwa rin sa aking sariling kaluluwa. Ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan ng mga kababaihang nakilala ko sa aking buhay. Mga babaeng tila mga munting binhi na itinanim sa gitna ng matitigas na semento, ngunit pilit pa ring sumisibol at humaharap sa sikat ng araw. Nais kong ipaalala sa inyo na ang bawat isa sa atin ay may itinatagong kislap, isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit anong bagyo o pait ng nakaraan. Ang mensahe ng kwento ni Sevilla ay simple lamang. Ang pag-ibig, ang pagsisikap, at ang pagpapatawad. Ngunit ang pinakamahalagang kapatawaran ay ang ibinibigay natin sa ating sarili. Sa gitna ng ating mga pagkakamali at mga pagkakataong tila tayo ay talunan, laging may pag-asa na naghihintay sa bawat bukang liwayway. Ang ating buhay ay tila isang piraso ng ginto na kailangang dumaan sa init ng pagsubok upang lumabas ang tunay nitong ganda at halaga. Bago tayo tuluyang magpaalam sa mundong ito ng mga Luzon, nais kong mag-iwan ng isang katanungan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Sevilla, matapos ang lahat ng panluloko at sakit na idinulot sa iyo, kaya mo rin bang patawarin ang taong kumuha ng lahat ng iyong pangarap? O sapat na bang iwanan ang lahat sa kamay ng tadhana at hustisya upang mahanap ang sarili mong kapayapaan? Sana ay nagustuhan ninyo ang aming munting handog. Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin at damdamin sa aming comments section dahil ang bawat tinig ninyo ay mahalaga sa amin. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng kahit kaunting init sa inyong mga puso, huwag kalimutang i-like, mag-iwan ng inyong mensahe, at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagbangon, at paghilom. Manatili tayong maniwala sa kislap ng ating sariling kalayaan. Maraming salamat at pagpalain tayong lahat ng may kapal